Matapos ang 24 oras na walang patid na duty, isang mansaang kape sa kanyang uniforme at mga matang bumibigat sa antok, sumakay siya sa maling sasakyan. Tiningnan siyang lalaki na tila ba dinudumihan niya ang hanging nilalanghap nito. Sa kwarto 407, mahigpit na nakahawak ang inang lalaking ito sa kanyang makamay, tila ba kumakapit sa sarili nitong buhay. Bumaba ka sa sasakyan ko ngayon din. Humiwa sa hangin ang boses na parang isang matalim na talim. Napamulat ng marahas si Clara, kumakabog ang dibdib, at sa isang saglit ay hindi maintindihan kung nasaan siya. Ano ba ang nangyari? Bakit may isang lalaking nakasuot ng madilim na suit sa tabi niya, nakatitik sa kanya na parang may nagawa siyang malagim na krimen? Nakaparada ang sasakyan sa exit ng Sangtubaram, Nanya, Jude Medical Center. Sa mismong kahabaan ng BGC, umaandar ang makina, malamig ang aircon. At ang lalaking iyon si Leonardo Alcantara, 38 taong gulang, magkasalubong ang panga, at may mga matang kulay kape na nagtataglay ng kalamigang hindi pa niya nakikita sa kahit kaninong mukha ay nakalahad ang braso at nakaturo sa pinto. Parang nagtataboy ng isang basurang hindi dapat naroon. Kumurap si Clara. Isang beses, dalawa. Nakasabit pa rin ang stethoscope sa kanyang lig. Nasa kanyang hita ang backpack. At naroon pa rin ang mansang kape sa kanyang berdeng, scraps na hindi man lang niya nagawang palitan sa pagitan ng makasunod na shift. 24 na oras sa loop ng ospital na iyon. 24 na oras ng presyon, ng pagtakbo sa mga pasilyo, ng paggawa ng mga desisyon, ng pagawak sa kamay ng mga taong takot na baka hindi na sila magising kinabukasan. At ngayon, heto siya sa maling sasakyan, kasama ang isang lalaking tumitingin sa kanya na parang isa siyang hangin yung nakakainis na uring ang hangin. Yung uring nakakaabala, umupang ang espasyong hindi naman kanya, at kailangang alisin agad bago pa makapinsala. Ako. Panimula niya, paos ang boses dahil sa matinding pagod. Akala ko ito yung nabook kong grab, pasensya na, bababa na ako. Pumasok ka sa isang pribadong sasakyan, hindi binabaan ni Leonardo ang kanyang tono. Walang sumasabog na galit, ngunit mayroong mas malala, isang pagkasuklam, kontrolado, kalkulado, at inihain ng malamig. Hindi ko alam kung paano mo napagkamalang grab ang isang pribadong sasakyan, pero hindi ko na iyon problema. Ang problema ko ay kailangan ko nang umalis ngayon din at nakaupo ka sa upuan ko. Sa labas, ang gwardiya ng St. Jude na si Mang Gary, isang lalaking nasa 50s na kilala si Clara sa pangalan, na alam na kape na walang asukal ang iniinom niya at laging nangungumusta tungkol sa anak. Nito kapag nakakasalubong sila sa pasilyo ay napatigil at napatingin. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil ang boses ni Leonardo ay may dalang uri na autoridad na nagpapatigil sa mga tao nang hindi nila namamalian. Bumusina ang isang grab na naghihintay sa pila, isang beses, dalawa. Walang pasensya ang trapiko sa BGC para sa mga ganitong drama. Naramdaman ni Clara ang pag-init ng kanyang mukha, hindi iyon hiya. Isang bagay na mas malalim, mas luma ang pakiramdam na minamaliit, na binabalewala ang iyong pagod, na ang 24 oras mong pagseserbisyo ay tinatrato bilang walang kwenta kumpara sa 2 minutong abala ng isang taong kailanman ay hindi naranasang tumayo buong gabi para mag-alaga ng ibang tao. Huminga siya ng malalim, kinuha ang kanyang backpack, dahan-dahang isinukbit ang strap sa kanyang balikat, at bago buksan ang pinto, tiningnan niya ang lalaki. Hindi nang may galit, hindi nang may luha, kundi gamit ang isang diretsong tingin, malinaw, na tanging ang mataong natutong tumayo kahit gaano kabigat ang mundo ang makakagawa. Nagkamali lang po, sabi niya sa boses na mababa ngunit matatag, hindi ako hihinging tawad dahil pagod ako, at saka siya lumabas. Sumara ang pinto ng may tuyong tunok, hindi niya binaldabag, hindi siya nag-inarta, mas malala pa doon, may dignidad siya. At ang dignidad sa sandaling iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang sagot na pwede sana niyang bitawan. Nakatingin pa rin si Mang Gary.
Nang dumaan si Clara papunta sa bangketa, ibinukang ang gwardiya ang kanyang bibig na parang may gustong sabihin, umiling lang ng bahagya si Clara, hindi ngayon. Nagpatuloy siya sa paglalakad, matatag ang mga hakbang sa mainit na sementong Metro Manila, ang maingay at walang pakialam na lungsod sa kanyang paligid kung paano ito nun at kung paano ito magpakailanman. Sa loop ng sasakyan, tinapik ni Leonardo ang likod ng upuan sa harap. Tayo na Marcos. Ang driver na si Marcos, 45 taong gulang, tahimik at profesional gayang nga taong natutong maging invisible sa mga usapan ng amo ay kumambyo ng walang sinasabi. Ngunit sumulyap ang mga mata nito sa rear view mirror ng isang segundo hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa hindi sinasadyang empatiya ang isang tao. Hindi ito nakita ni Leonardo o marahil ay ayaw niyang makita. Nakatingin siya sa kanyang cellphone. 4 na missed calls mula sa numerong nakasabi bilang Time Street Jude, Private Wing. Sumikip ang kanyang sikmura, isang kaba na walang kinalaman sa nangyari 30 segundo ang nakalipas. May kinalaman ito sa nangyari 3 araw na ang nakararaan, nang ipatawag siya ngam nga doktor sa isang maliit at tahimik na silit at gumamit sila ngam nga salitang hanggang ngayon ay hindi pa rin niya mayo sa kanyang isipan. Ang kanyang ina, si Doña Lourdes Alcantara, 67 taong gulang, ay 11 araw nang naka-confine at palala ng palala. Natakpuan ni Clara ang tamang grab, 2 kanto mula roon. Sumakay siya, inihagis ang backpack sa upuan, isinandal ang ulo sa malamig na bintana at ipinikit ang nga mata. Hindi siya umiyak. Ito ang detalyeng hindi naiintindihan ng marami tungkol sa kanya. Si Clara Mendoza, 34 taong gulang, nurse na may 8 taong karanasan sa ICU, ay hindi umiyak sa harap ng kahit na sino. Hindi dahil wala siyang pakiramdam, kundi dahil natutunan niya sa unang taon pa lang kanyang propesyon na may mga sakit na nangangailangan ng pribadong lugar para umiral. At ang pasilyongan ospital, ang upuan ng sasakyan, o ang bangketa ng isang abalang kalsada ay hindi ang lugar na iyon. Ang naramdaman niya habang dumadaan ang mailaw, anino, at businang Maynila sa kanyang bintana ay isang pamilyar na timpla, kawalang katarungan at pagod. Hindi na ito bago, mga lumang kaibigan na niya ang mga ito. Pumasok siya sa propesyong ito na alam niyang magiging invisible siya sa karamihan ng pagkakataon. Natatawagin lang siyang matao kapag kailangan nila siya at lalampas lang ang tingin sa kanya kapag hindi na siya kailangan. Natutunan niyang hanapin ang halaga ng kanyang trabaho hindi sa papuringang iba, kundi sa mga maliliit at totoong sandali ang kamay ng isang pasyenteng humihigpit ang hawak sa kanya sa gitna ng madaling araw, ang ngiti ng isang taong dumating ng may takot at ngayon ay uwi ng may pag-asa. 3 linggo pa lang siya sa St. Jude Medical Center para punan ang isang posisyon sa private wing ng ika-4 na palapag. At sa loob ng 3 linggong iyon, naging malapit siya sa isang pasyente sa kwarto 407, si Doña Lourdes, isang babaeng may puting buhok, masisiglang mata, at isang ngiti na nagpapalawak sa silid. Kinakabisado nito ang pangalan ng lahat. At kahit sa pinakamahirap nitong araw, nakakahanap ito ng mabuting salitang pwedeng ibigay. Hindi alam ni Clara ng sandaling iyon sa loob ng grab habang pinipilit na huwag isipin ang lalaki sa kotse na may anak pala si Doña Lourdes. Hindi niya alam ang pangalan nito, hindi niya alam ang itsura. Ang tanging alam niya ay hinihintay ito ni Doña Lourdes araw-araw at araw-araw, hindi ito dumarating sa tamang oras. Palaging huli kung dumating at maagang umaalis. Ngunit kailanman ay hindi nagreklamo ang matanda. Nakatingin lang ito sa pinto na may ngiti ng isang inang natutunang baguhin ang pangungulila para maging pag-asa. Maraming dinadala ang anak ko, sabi minsan ni Doña Lourdes habang inaayos ni Clara ang swero. Mula pa noon, bata pa lang siya, pasan na niya ang lahat mag-isa. Pero mabuti ang puso niya, anak. Natabunan lang ng napakaraming mabibigat na bagay. Ngumiti lang si Clara noon, iniisip na lahat ng nanay, ganyan ang sinasabi.
Naisip niya ring hindi niya lugar ang humusga, kaya nagpatuloy siya sa trabaho nang may pag-ingat, nang may presensya, at nang may tahimik na atensyon na gumagawa ng malaking pagbabago kahit walang nakatingin. Nang gabing iyon, dumating si Clara sa kanyang apartment sa Mandaluyong. Naligo siya, naginit ng natirang sopas at naupo sa mesa ng kusina habang ang malinis niyang uniforme ay nakatupi sa katabing silya. Handa na para sa duty kinabukasan. Natutunan na kasi niyang ang totoong pahinga ay nagsisimula kapag naihanda mo na ang lahat para sa susunod na araw. Tiningnan niya ang uniforme ng ilang sandali. Naisip niya ang lalaki sa kotse, ang malamig na boses, ang braso nitong nakaturo sa pinto. Nakaupo ka sa upuan ko na parang isa siyang bagay na nailagay sa maling pwesto, na parang ang 24 oras na pag-alaga ng buhay ng iba ay kayang burahin ng 2 minutong abala ng isang taong kailanman ay hindi kinailangang maging invisible para lang mabuhay. Hinipan niya ang mainit na sabaw at nagdesisyon ang parehong desisyon na gagawin ng sinumang may dignidad. Kalimutan. Magpatuloy. Bukas ay panibagong araw, panibagong duty, panibagong mga pasyenteng mangangailangan sa kanya ng buo, hindi wasak dahil sa alaala ng isang aroganteng estranghero sa isang mamahaling sasakyan. Ang hindi niya alam at ang tadhana ay nagpasya na gamit ang tahimik na kalupitang tanging tunay na buhay lang ang makakagawa ay hindi opsyon ang pagkalimot. Dahil kinabukasan nang itula niya ang pintong kwarto 407, dala ang chart sa kamay at may nakahandang ngiti para kay Doña Lourdes, may isang lalaking nakatayo malapit sa bintana nakatalikod. Nakadark suit, makasalubong ang mga balikat na tila babuhat ang mundo nang hindi humihingi ng tulong. At nang lumingon ito, nang maktama ang kanilang mga mata, ang pagkilala ay sabay, marahas at walang kawala. Siya yun, ang lalaki sa kotse. At sa unang pagkakataon mula kagabi, ang mukha ni Leonardo Alcantara ay nawalan ng baluti kahit isang segundo lang. Ang katahimikan ay tumagal ng wala pang 3 segundo, pero ito yung uri ng katahimikan na hindi agad naglalaho. Nanatili ito sa katawan, sa tensyon nga balikat, sa paraan paghintong hangin sa pagitan ng 2 taong nakakilala sa pinakamaling sitwasyon. Hindi umatras si Clara. Hindi niya hinayaang manginig ang kamay niyang may hawak na chart. Hindi niya hinayaang magpakita ang mukha niya ng anumang emosyon bukod sa kung ano ang profesional. Ang parehong malinaw at diretsong tingin na ibinigay niya sa bangketa ng BGC kagabi nang ituro nito ang pinto ng sariling sasakyan na parang nagtataboy ng basurang walang halaga. Nanatiling nakatayo si Leonardo sa tabi ng bintana. Ang liwanag ng umaga ay tumatagos sa mga blinds, humihiwa sa kwarto sa mga linya ng liwanag at anino. Nakasuot ulit siya, dark gray ngayon, puting polo, walang necktie, na parang dumiretso mula sa isang formal na lugar pero walang oras para kumpletuhin ang suot. Tiningnan siya ng mga matang kulay kape nito. At sa isang maliit na saglit, mayroong isang bagay roon na hindi kalamigan, kundi pagkagulat. Saka nawala ang pagkagulat at bumalik ang lamig. Nurse ka rito, sabi niya. Hindi ito tanong. Opo, sagot ni Clara na may parehong tipid na salita. Humarap siya kay Doña Lourdes, nagising nasa kama at nakangiti, walang kamalay-malay sa tensyong bumabalot sa silid bilang 3 tauhan. Magandang umaga po, Doña Lourdes. Kumusta po ang gabi niyo? Mas mabuti. Sagot ng matanda. Ang boses nito ay may malambot na tekstura ng isang taong dahan-dahang gumigising na para bang ang araw ay marupok at kailangang hawakan ng may pag-ingat. Nasa panaginip kita. Alam mo ba, may kinukwento ka sa akin. Hindi ko na matandaan kung ano, pero maganda yun. Totoong ngumiti si Clara dahil kapag si Doña Lourdes ang kaharap, imposibleng hindi ngumiti ng totu. Edi maganda po pala ang panaginip ninyo, sabi niya. Nagsimula siyang kunin ang vital signs nito gamit ang kalmado at tiyak na galawang, isang taong ginagawa na ito sa lubang maraming taon. Isang taong natutunan na ang bilis ng galaw
ay nakakaapekto sa kabang pasyente. Nanood lang si Leonardo, nakatayo at walang kibo. Hawak ang postura ng isang lalaking nakasanayan ng kontrolin ang bawat silit na pasukin niya at ngayon ay napagtatantong wala siyang kontrol sa anumang bagay. Leo, tawag ni Doña Lourdes, lumingon sa anak. Kilala mo na ba si Clara? Siya ang pinakamagaling na nurse sa floor na to, magtanong ka pa kahit kanino. Nakasalubong na kami, sabi ni Leonardo. Neutral ang boses, kontrolado. Hindi inangat ni Clara ang paningin mula sa chart. Nakasalubong saan? Tanong ni Doña Lourdes ng may totoong kuryosidad, ngang isang taong naniniwala pa rin na ang mapakakataon ay isang regalo. Sumagot si Clara bago pa kailangang magsalita ang lalaki. Simple, totu, walang detalyeng makakasakit, walang iniwasang katotohanan. Mabilis lang po, nagkaabutan sa labas ng ospital. Naging mabilis ito, masakit, pero mabilis. Tumango si Doña Lourdes na parang naintindihan niya ang buong mundo. At muling ngumiti sa anak gamit ang pasensyoso at hindi natitinag na pagmamahal na tanging nga ina lang na napakarami nang napatawat ang kayang magpanatili. May mga kamay na nakakagaling iyan, anak. Totu, kapag hinahawakan niya ang kamay ko, kumakalma ako. Maniniwala ka ba? Hindi sumagot si Leonardo, pero ang mamata niya ay dumapo sa mga kamay ni Clara na nang sandaling iyon ay may isinusulat sa chart, matatag, walang pag-aalinlangan, at nanatili roon ang mga mata niya ng isang segundong mas matagal kaysa sa dapat. Umalis si Leonardo sa kwarto pagkalipas ng 20 minuto nang dumating na ang in-charge na doktor para sa morning rounds. Naiwan si Clara bilang bahagi ng protocol upang samahan ang doktor, isulat ang mga direktiba at siguraduhing naiintindihan ni Doña Lourdes ang bawat impormasyon nang hindi natatakot sa mga technical na salita na minsan ay nakakalimutang ipaliwanag ng mga doktor. Si Dr. Fabian Asuncion, 52 taong gulang, head ng private wing sa 4th floor, isang lalaking diretsang magsalita at tipid sa galaw, ay matiyagang ineksamin ang pasyente. Nagtanong siya, at pagkatapos ay humiling na makausap ang kamag-anak sa labas ng kwarto, naiwan si Clara kay Doña Lourdes. Hinintay nga matanda na sumara ang pinto bago siya tumingin kay Clara gamit ang mga matang nakakakita ng sobra. Sinungitan kaniya, ano? Nagangat ng tingin si Clara at sinalubong ang mga mata nito. Doña Lourdes, kilala ko ang anak ko, sabi ngang matanda. Walang akusasyon, walang drama, kundi may maamong lungkot ngang isang taong matagal nang tinanggap ang isang mahirap na katotohanan. Kapag natatakot siya, tumitigas siya. Ganyan na siya noon pa, mula nung 8 years old siya, nung umalis ang tatay niya at nagdesisyon siyang hindi na siya hahayaan pang may makalapit ng sobra sa kanya. Nanahimik si Clara. Hindi siya masamang tao, patuloy ni Doña Lourdes. Isa siyang lalaking natutunang gamitin ang pagiging manhid bilang kalasag. At ang kalasag, anak, hindi lang nakpoprotekta laban sa labas, nakpoprotekta rin ito mula sa loob. At doon, nakukulong ang isang tao. Tiningnan ni Clara ang babaeng ito 67 taong gulang, puti ang buhok, may mga kamay na minarkahan ng panahon, mga matang may taglay pa ring kahangahangang linaw at may naramdaman siyang hindi niya mapangalanan noong sandaling iyon. Hindi ito awa, hindi ito pagpapatawad. Mas malapit ito sa pangunawa, yung uri ng pag-unawa na hindi binabago ang nakaraan pero nagbubukas ng kahit 1 milimetrong espasyo para hindi matigil ang kwento sa isang punto. May mahalagang sinabi si Dr. Fabian sa labas, malumanay na pag-iba ni Clara sa usapan dahil iyon ang hinihingin na sitwasyon. Kailangan niyo pong magpahinga ng mas mahaba sa hapon. Walang mahahabang bisita, walang stress. Tumango si Doña Lourdes, ngunit hinawakan nito ang kamay ni Clara bago pa siya makalayo. Alagaan mo pa rin ba ako? Simple ang tanong, pero ang bigat nito ay hindi. Opo, sagot ni Clara, at totoo iyon. Dahil ang nangyari sa sasakyan ay sa pagitan lang nila ni Leonardo,
walang kasalanan si Doña Lourdes, pasyente siya, at pinili ni Clara ang propesyong ito dahil alam niya kung paano paghiwalayin ang sakit at ang kailangang gawin. Sa pasilyo, nakikinig si Leonardo kay Dr. Fabian, nakataas ng bahagya ang baba at nakahalukip-kip ang mga braso. Postura ng isang lalaking pilit pinagmumukhang kontrolado niya ang lahat habang gumuguho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Kalkulado at teknikal ang mga salitang doktor, pero malinaw ang ibig sabihin. Naging komplikado ang lagay ni Doña Lourdes nitong nakaraang 48 oras. Mas mabagal ang pagtugon ng katawan niya kaysa sa inaasahan. Kailangang baguhin ang treatment. Kailangan nila ng mas maraming oras. Kailangan, higit sa lahat, na manatili siyang kalmado dahil ang emotional stress ay direktang nakakaapekto sa pagaling niya. May isang nurse siya na nagbibigay ng pambihirang pag-alaga sa kanya. Sabi ni Dr. Fabian habang tinitignan ang chart, si Clara, iba ang sagot ng nanay mo kapag nandiyan siya. Mas stable ang heart rate, mas kaunti ang anxiety attacks sa gabi. May totoong clinical value ito, hindi lang ito haka-haka. Nanahimik si Leonardo. Marin kong inirekomenda na ipagpatuloy ang continuity of care, patuloying doktor. Ang pagpapalit ng team ngayon, sa oras na ito, ay isang hindi kinakailangang panganib. Maliwanag, sabi ni Leonardo, buo ang boses niya, pero may isang bagay sa loop niya na hindi. Umalis ang doktor at naiwang nakatayo, si Leonardo, sa pasilyo ng 4th floor ng St. Jude. Dinik ang banayat at patuloy na ingay ng paligid. Mayabag, naktutulak na carts, mahihinang boses ang tiyak na tunongang, isang lugar kung saan nagahati sa isang espasyo ang buhay at ang takot. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi niya alam kung anong gagawin sa sarili niyang mga kamay. Tumingin siya sa nakasarang pintong kwarto 407. Sa kabilang banda niyon, alam niya, inaalagaan ni Clara Mendoza ang kanyang ina gamit ang makamay na inilarawan ni Doña Lourdes. Gamit ang presensyang ibinalangkas ng doktor sa malamig na clinical terms, pero kung isasalin ay may napakasimpleng ibig sabihin, mahalaga siya sa pagaling ng nanay ko sa paraang hindi ko kayang gawin kahit gaano pa karami ang pera at kapangyarihan ko. At pinaalis niya ito sa kanyang sasakyan na parang walang kwentang tao. Ang konsensyang iyon ay hindi dumating na parang kidlat, dumating ito ng dahan-dahan sa pinaka-hindi komportableng paraan, parang malamig na tubig na umaakyat sa iyong paa na mapapansin, mo lang ka pa hindi ka na makagalaw. Tumalikod siya at naglakad papunta sa elevator. Kailangan niyang ang hangin, kailangan niyang distansya. Kailangan niyang isang lugar na walang mga pasyente, walang mga puting pasilyo, at walang mga mataeng babaeng kayang buhatin ang sarili ng hindi humihingi ng tulong kahit kanino. Kinahapunan, pagbalik ni Leonardo sa kwarto 407, wala na si Clara Run, tulog si Doña Lourdes. Nasa perpektong ayos ang kwarto. Naka-adjust ang unan, nakaawang ng tama ang bintana, at may maliit na sticky note sa bedside table gamit ang sulat kamay ni Clara, gamot ng 6 p.m. Huwag kalimutan, magandang apompo, Doña Lourdes. Kinuha ni Leonardo ang note. 2 beses binasa. Matatag na sulat kamay, walang arte, direkta. Tinupi niya ang papel at binalik sa lamesa na may pag-iingat na hindi niya kaugalian at hindi niya rin may papaliwanag kung may magtatanong. Pinagmasdan niyang natutulog niyang ina ng matagal. Ang mukhang tumanda habang abala siyang nagtatayo ng mga imperyo, ang mga kamay na dating naghahanda ng kape niya sa umaga, na ngayon ay nakapatong sa puting kumot ng may karupukang hindi pa siya handang harapin. Kapag hinahawakan niya ang kamay ko, kumakalma ako. Ipinikit niya ang mga mata, at sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa ospital, hindi galit si Leonardo Alcantara sa kahit ano o sa kahit sino. Nahihiya lang siya. Ang hindi pa niya alam, dagod di moi, ama gara, dagara, ang bagay na magiging malinaw lang kinabukasan ng maaga siyang dumating at narinig ang isang usapang hindi niya dapat narinig ay nagtanong si Clara sa nursing coordinator tungkol sa reassignment.
Hindi pa formal transfer, kundi isang tahimik at profesional na katanungan, yung tipong ginagawa ng mga taong hindi pa nakakapagdesisyon pero alam na baka kailangan nilang exit plan. At kung aalis siya, kung iwan niya ang kwarto 407 sa anumang dahilan, naging malinaw na ang doktor. Isa itong panganib na hindi kakayanin ng kasalukuyang estado ni Doña Lourdes. Naglagayng perpektong patibong ang tadhana sa ospital na ito sa gitnang Metro Manila at si Leonardo Alcantara ay nasa pinakagitna nito, walang kamalay-malay sa laking nagawa niyang pinsala. Ang nursing coordinator ng St. Jude ay nagngangalang Renata Santos, 51 taong gulang, maikli ang buhok, may manipis na salamin at may paraan ng pagsasalita na nagpapalinaw kung sino ang boss sa floor na iyon. Nabuo niya ang kanyang reputasyon sa loob ng 23 taon ng hospital management. Siya ang eksaktong uringang profesional na hindi yuyuko kahit kanino, hindi sa head doctor, hindi sa kamag-anak ng pasyente, at lalong hindi sa lalaking nakasuot ng mamahaling suot na basta na lang susulpot sa pinto ng opisina niya ng walang appointment. Sumulpot si Leonardo ng walang appointment, Martes ng umaga noon. Wala pa si Clara para sa duty. Ang pasilyong 4th floor ay nasa karaniwang ritmo nito. Abala, gumagalaw, may background noise na halong mabibilis na yabag, mahihinang usapan, at tuloy-tuloy na tunong nga makina. Nagangat ng tingin si Renata mula sa computer screen pagkapasok niya, hindi ito tumayo. Mr. Alcantara, sabi nito sa tonong alam na niyang darating ito dahil inabisuhan siyang reception. Paano ko kayo matutulungan? Isinara ni Leonardo ang pinto sa likod niya at umupo sa upuang nasa harap ng mesa kahit hindi inalok. Isang automatikong galaw ng isang lalaking bihirang maghintay ng permiso para umangkin ng espasyo. Gusto kong siguraduhin na ang nurse in charge sa kaso ng nanay ko ay mananatili sa kwarto 407. Diretsong sabi niya, nalaman kong may pending inquiry for reassignment. Gusto kong ipasara iyon. Tinanggal ni Renata ang salamin niya, inilapag sa mesa at tiningnan siya taglay ang kalmadong mukhangang isang taong nakita na ang pelikulang ito noon. Hinihiling niyo ba sa akin na makialam sa personal na desisyon ng isang nurse? Hinihiling ko na tratuin ang kasong ito gamit ang nararapat na prioridad, sagot ni Leonardo. Kontrolado ang boses pero may tumutulo sa hilid na kontrol na iyon. Nasa kritikal na yugto ang nanay ko. Malinaw si Dr. Fabian tungkol sa kahalagahan ng continuity of care. Kung may magagawa para masigurado ang continuity na iyon, gusto kong gawin. Naintindihan ko ang pag-aalala ninyo, sabi ni Renata, at tama si Dr. Fabian. Pero ang dinedescribe ninyo ay hindi isang administrative decision, kundi isang personal na desisyon ng isang profesional. At ang desisyong iyon ay wala sa kapangyarihan kong pakialaman at lalong hindi ninyo rin hawak. Bahagyang gumusad paharap si Leonardo. Ako ang financial guarantor NG Confinement, NG nanay ko. Nagbabayad ako para sa private wing NG Hospital na ito. Ibig sabihin, garantisado kayo na makakakuhang pinakamagandang atensyong medikal, putol ni Renata sa pamamagitan ng sobrang magalang pero matigas na tono kaya't imposibleng sumagot. Hindi nito ginagarantiya ang karapatan ninyong magdesisyon kung sino ang magtatrabaho at saan. Ang team ko ay hindi personal na serbisyong hinayard ng kamag-anak. Profesional sila na may autonomiya, may karapatan, at may desisyong ginagalang ko kahit pa hindi pabor sa akin. Ang katahimikang namayani ay tumagal ngang ilang segundo. Tumayo si Leonardo, binutones ang suwet sa isang mekanikal na galaw at tiningnan si Renata nang may ekspresyon ng isang lalaking hindi sanay lumabas sa isang kwarto nang hindi nakukuha ang gusto. Kung may kahit anong update sa lagay ng nanay ko, sabi niya, gusto kong maabisuhan agad. Gaya ngang nakasanayan, sagot ni Renata na naibalik na ang salamin sa mata. Lumabas siya at naiwang nakatingin si Renata sa nakasarang pinto.
Walang galit, kundi may ekspresyon ngang isang nakumpirma, ang isang lumang hinala tungkol sa isang partikular na uri ngang tao. Dumating si Clara sa ospital makalipas ang 40 minuto, pumasok siya sa side door gaya ng lagi niyang ginagawa, nagpalit ng uniforme sa locker room ng third floor at umakyat sa hagdan, lumang nakagawian. Mula pa sa lumang ospital na pinagtrabahuan niya kung saan laging sira ang elevator, naging bahagi ng ritual niya ang hagdan. Nasa control post ng ground floor si Mang Gary nang dumaan siya. Tinawag siya nito sa pangalan. Clara, huminto siya. Umatras ng 2 hakbang. Iba ang ekspresyon ng gwardiya kaysa sa nakasanayan. Hindi ito ang mukhang lalaking nagtatanong tungkol sa anak niya at nakokomento tungkol sa panahon. Mukha itong taong may itinatago at pinag-iisipan kung sasabihin ba o hindi. Yung lalaki sa sasakyan, sabi nito, pinababa ang boses. Nandito siya kaninang maaga, umakyat sa underfloor. Mga 20 minutes din siyang nandun bago bumaba. Nanahimik si Clara. Hindi ko alam kung anong ginawa niya doon, patuloy ni Mang Gary. Pero naisip kong dapat malaman mo dahil dito sa loop, tayo-tayo lang ang nagdadamayan, isang simpleng pangungusap. Yung tipong hindi na kailangan ng mahabang paliwanag para tumama ng malalim. Salamat Mang Gary, sabi niya. Tumango ang gwardiya at bumalik sa pwesto. Naiwang nakatayo si Clara sa pasilyong ground floor. Bumibigat ang bagong impormasyong iyon na hindi pa niya lubos na maayos sa utak. Pumunta siya dito nang mas maaga sa kanya. Umakyat sa 4th floor hindi para bisitahin ang nanay niya. Dahil sinabi ni Doña Lourdes kahapon na laging pas 10 AM na ito dumadating. 8:40 AM pa lang ngayon. Umakyat siya sa hagdan. Mas mabilis ang mahakbang kaysa dati. Hinihintay na siya ni Renata sa pinto ng coordinator's office. Hindi ito karaniwan. Hindi naghihintay sa pinto si Renata. Nananatili siya sa loop, no opisina at papasok ang mga tao doon. Halika, sabi lang nito. Pumasok si Clara, umupo, at tiningnan ang koordinator ng may kalmadong atensyon ng isang taong natutunan na ang masamang balita ay hindi liliit kahit gaano mo papagandaan. Nandito ang gumaganakin ni G407, diretsang sabi ni Renata. Humiling na siguraduhin ang pagiging in charge mo sa kaso gamit ang financial argument. Pumikit si Clara negala hating segundo. Hindi ako pumayag, patuloy ni Renata. Nilinaw kong ang desisyon mo ay sa iyo at walang makikialam doon, pero naisip kong kailangan mong malaman dahil karapatan mong malaman kung anong nangyayari na idinadamay ang pangalan mo. Salamat, sabi ni Clara. Buo ang boses niya, pero may isang bagay sa ilalim nito na hindi. Yung inquiry for reassignment na ni-request mo, ipinatong ni Renata ang mga kamay sa lamesa, kailangan ko ng sagot hanggang bukas. Hindi kita pine pressure, kundi dahil may isa pa akong nurse na naka-standby para sa allocation at hindi ko pwedeng iwang bukas ang proseso ng mas matagal. Tumango si Clara, naintindihan ko. Alam mo kung ano ang nakaasa dito clinically, sabi ni Renata, hindi ito banta, fact ito. Naging malinaw si Dr. Fabian. Sinasabi ko ito hindi para pilitin ka. Sinasabi ko ito dahil ikaw yung klase ng profesional na gumagawa ng desisyon gamit ang buong impormasyon, hindi kalahati lang. Tiningnan ni Clara ang sariling mga kamay ng ilang sandali. Ang parehong mga kamay na inilarawan ni Doña Lourdes. Ang parehong mga kamay na nilagyan ng clinical terms ni Dr. Fabian. Ang parehong makamay na nang hindi nalalaman ni Leonardo Alcantara ay tinangkan niyang gawing negosasyon sa isang opisinang hindi sa kanya hanggang bukas po, sabi niya at saka lumabas. Mas tahimik kaysa sa karaniwan ang pasilyo ng 4th floor nang dumaan si Clara sa pinto ng 407, gising na si Doña Lourdes, pero may kakaiba. Nakatingin ang matanda sa bintana, tahimik ang nakamay sa ibabaw ng kumot, wala ang nakasanayang ngiti ang isang mainit mag-welcome. Good morning po, sabi ni Clara ng may karaniwang gaan. Lumingon si Doña Lourdes.
Dumating ang ngiti, pero nahuli ito ng isang segundo bago lumabas. Good morning anak. Sinimulan ni Clara ang routine check, BP, temperature, notes sa chart. Pero ang mga mata niya ay patuloy na binabasa ang mukhang pasyent. Nakatiulog po ba kayo ng mayos? Medyo, sagot ni Doña Lourdes. At pagkatapos, sa isang saglit, nandito si Leonardo kaninang umaga. Bago ka dumating, hindi itinigil ni Clara ang ginagawa niya. Alam ko po, sagot niya ng neutral. Pinanood niya lang akong matulog ng matagal. Patuloy nang matanda sa mababang boses na parang nag-iisip. Nang dumilat ako, nag-iwas siya ng tingin, nagkunwaring nagtitingin lang sa cellphone. Ngumiti siya, isang ngiti na sabay na malungkot at punong walang hanggang pangunawa. Ganyan na siya mula bata pa. Kapag natatakot siya, nagkukunwari siyang abala. Tinapos ni Clara ang pagno-notes. Doña Lourdes, sabi niya ng may pag-iingat, kailangan niyo pong maging kalmado ngayong araw. Walang mahahabang bisita, walang usapang nakakapagod. In-specify yan ni Dr. Fabian. Tumango ang matanda, ngunit hinawakan nito ang pulso ni Clara bago siya makalayo. Hindi ang kamay, kundi ang pulso. Parang pinipihil hindi ang tao, kundi ang oras mismo. Mananatili ka pa ba rito? Bumaksak ang apat na salita sa kwarto, dala ang bigat na hindi inasahan ni Clara. Tiningnan niya ang babaeng ito, ang matang mas marami pang alam kaysa sa sinasabi nila, ang tanong na hindi tungkol sa shift schedule, kundi tungkol sa presensya, tungkol sa continuity, tungkol sa pinakaiba nga nandito ka lang sa pumupunta ka lang at sa unang pagkakataon mula nang hilingin niya ang reassignment, naramdaman ni Clara na bumibigat ang desisyon sa kabilang banda, hindi sa sidenya, kundi sa side ni Doña Lourdes. Nandito po ako ngayon, totoong sagot niya, nang hindi nangangako ng higit sa kaya niya. Binitawan ng matanda ang pulso niya. Tumango ito, taglay ang tahimik na dignidad ng taong natutong tanggapin ang ibinibigay ng hindi iginigit ang mga bagay na hindi naman garantisado. Lumabas si Clara sa kwarto. Matatag ang mahakbang hanggang sa huminto siya sa pasilyo, nakatalikod sa saradong pinto, nakatingin ng diretso sa pader. 24 oras para magdesisyon. Ang ibig sabihin ng pananatili ay patuloy na pag-stay sa parehong floor kasama ang lalaking pumuksa sa loob ng 2 minutong panlalamig ng isang bagay na binuo niya sa pamamagitan ng maraming taon ng dignidad. Ang pag-alis ay nangangahulugang iwan niya ang isang 67 taong gulang na babae na walang ibang ginawa kundi hawakan ang kamay niya na parang kumakapit sa buhay at mawawala sa matanda ang kaisa-isang mukha na nagpapakalma dito kapag sobrang bigat ng gabi. Walang malinis na exit. At eksakto nung sandaling iyon, habang mag-isa siya sa pasilyo at tinitimbang ang impossible, bumukas ang elevator sa dulo at lumabas doon si Leonardo Alcantara. Nagita sila ng sabay. Sa pagkakataong ito, walang umiwas ng tingin. At sa pagkakataong ito, ang mukha niya ay walang bahid ng lamig, walang gulat, walang nakakalkulang arogansyang isang VIP, kundi guilty, totoong guilty, yung tipong hindi pwedeng itanggi na andun, pero alam ni Clara na ang guilt ay hindi katumbas NG pagbabago at natutunan niya sa loob and 8 taon sa itya sa mahahabang gabi ngang pahawak sa kamay ng mga taong natatakot na ang distansya sa pagitan na nararamdaman at ginagawa ay ang eksaktong lugar kung saan nawawala ang mga tao. Tumiwarik siya, pumasok sa hagdanan at iniwan ang lalaki sa pasilyo dala ang bigat ng lahat ng kailangan pa nitong patunayan. Hindi nakatulog si Clara. Hindi ito yung insomniang galing sa walang rason, walang mukha. Ito yung insomnia nga, isang taong may desisyong bumibigat sa dibdib na parang isang konkretong bagay may hugis, may kanto, may bigat na nag-iba nga, pwesto tuwing susubukan mong humanap ng komportableng posisyon. Nakatihaya siya sa kama ng apartment niya sa Mandaluyong, nakatingin sa kisametaglay ang nakakabagabag na linaong isang taong alam na sa kaibuturan niya kung ano ang gagawin niya,
pero hindi pa handang tanggapin ang kapalit nito, mananatili siya. Hindi dahil sa lalaki kailanman ay hindi dahil sa kanya kundi para kay Doña Lourdes. Para sa mga kamay na humawak sa pulso niya na parang humahawak sa oras. Para sa mga matang mas maraming alam kaysa sinasabi pero pinipili pa ring magtiwala. Pumasok si Clara sa propesyong ito para sa isang simpleng rason na hindi naburang ang panahon. Naniwala siya na ang pag-aalaga sa isang tao ay isasakay sa isang tunay na selfless na gawa na magagawang isang tao. Walang audience sa ICU sa madaling araw, walang papuri sa pasilyo alas 3 ngang umaga, kundi ang totoong, pisikal at patuloy na presensya ngang isang taong pinipiling manatili kapag sobrang bigat ng lahat. Ang pag-abandona kay Doña Lourdes para protektahan ang sariling pride ay hindi dignidad. Ito ay eksaktong kabaliktaran. Tumingin pa siya sa kisame ng mas matagal. Naisip niya ang ina na maagang nawala sa kanya. Naisip niya ang lola niya na nakpalaki sa kanya gamit ang mga kalyadong kamay at bukas na puso. Ang lola niyang minsang naksabi sa isang maliit na kusinang amoy kapeng barako na hindi natin napipili ang sakit na dumadating pero napipili natin kung anong gagawin doon. Na ang pagdadala ang sakit ng may dignidad ay hindi kahinaan. Ito ay ang pinakatahimik at pinakatotoong anyong lakas na umiiral. Iningatan ni Clara ang mga salitang iyon sa isang lugar na hindi niya ipinapakita kahit kanino. At nang madaling araw na iyon, sa kamang maliit na apartment na nabili niya mula sa ilang taong double shift at isinuko niyang ma-weekends, bumalik ang pangungusap na iyon hindi bilang pampalubag-lub kundi bilang isang kompas. Alam niya ang gagawin niya, nun pa man, kailangan niya lang oras para tanggapin ang halaga nito. Dumating siya sa ospital 40 minuto bago ang start energy shift. Hinanap niya si Renata bago pa man siya magpalit energy uniforme. Mananatili po ako, sabi niya sa pinto energy opisina nito. Tinignan siya ni Renata na isang segundo. Tumango. Ire-record ko ang desisyon mo. Wala nang ibang nasabi. Hindi na kailangan. Nakpalit si Clara en uniforme, umakyat sa hagdan, itinulak ang pinto en patratustudio, at naabutan si Doña Lourdes na gising, may malamig ng saa sa bedside table at nakatingin sa bintana na para bang nahihintay ngang isang bagay na hindi pa dumarating. Nang pumasok si Clara, lumingon ang matanda at ang ngiti na dumating ngayon ay hindi nalate. Agad-agad, buong-buo. At ito'y mas naging sulit kay Clara kaysa sa anumang desisyong ginawa niya kagabi. Dumating si Leonardo ng 10:15. Nasa nurses station sa hallway si Clara nang lumabas ito sa elevator. Naka-green scrubs, hawak ang chart, posture ng taong ginagawa ang kailangang gawin at hindi nangangailangan ng approval ng kahit sino. Huminto ito ilang metro mula sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap? On duty po ako, sagot niya nang hindi nag-aangat ng tingin mula sa chart. Mabilis lang to, Clara. Mr. Alcantara, sabi niya at sa pagkakataong ito ay diretsong tumingin, walang iwas. Kung tungkol ito sa nanay niyo, kausapin niyo si Dr. Fabian. Kung tungkol sa schedule ko, kausapin niyo ang coordinator. Kung tungkol ito sa iba pang bagay, hindi ito ang tamang oras o lugar. Nanatili itong nakatayo. Bahagyang tumigas ang panga, ang mga salitang inihanda nito at halatang halata na pinahandaan ito. May inensayong paninigas sa postura niya ay naglaho bago pa man umabot sa ibabaw. Okay, sabi nito, at naglakad papunta sa kwartong ina. Ibinalik ni Clara ang mamata sa chart. Naroon ang mga letra, pero hindi niya ito binabasa. Inisip niya kung paano nakakaukupang ang malaking espasyo sa pasilyo ang isang tao nang hindi man lang gumagalaw, basta nag-exist lang. Kung paano kayang baguhin ng presensya ng isang tao ang ritmo ngang hangin sa paligid ng kahit na sino sa kanila ay gustong mangyari iyon, kung gaano kaimpatso, ng palalim at tahimik na kaimpatso na ang lalaking sumira sa isang bagay sa loob niya sa pamamagitan ng 2 minutong panlalamig ay naglalakat ngayon sa parehong pasilyo kung saan siya nagtatrabaho.
na parang ang mundo ay patuloy na umiikot sa parehong bilis na gayang dati. Umiikot ba? Siyempre umikot. Hindi lang madaling tanggapin ito bago ang agahan. Ang nangyari makalipas ang 2 oras ay wala sa planong kahit sino. Tumunog ang cardiac monitor sa kwarto 407 ng 12:43 PM. Si Clara ang unang pumasok. Nasa pasilyo siya, wala pang 10 metro ang layo sa pinto. Sumunod agad ang nursing attendant na si Patricia at si Dr. Fabian na masuwerte't nasa floor pa rin gumagawa ng late rounds. Conscious si Doña Lourdes, pero namumutla at may hirap sa paghinga na wala naman noong umaga. Isang kapansin-pansing hirap na para bang mas mabigat ang hangin kaysa sa dapat. Doña Lourdes, sabi ni Clara sa boses na ginagamit niya sa ganitong sitwasyon, matatag, malapit, walang panik. Nandito po ako. Tingin kayo sa akin. Tumingin ang matanda. Takot ang mga mata nito. Hindi ang uri ng takot na nakakaparalisa, kundi ang tahimik na uri ng isang taong napagtatantong may ginagawa ang sarili nilang katawan ng walang permiso. Ang weird na pakiramdam ko, sabi ni Doña Lourdes, mas mahina ang boses kaysa dati. Alam ko po, nandito lang ako, huminga ng dahan-dahan. Sinunod ni Dr. Fabian ang protokol. Naiwan si Clara sa tabi ni Doña Lourdes. Hawak ang kamay nito, ginagawa ang trabahong hindi kayang gawing mag-isa ng doktor at ng lahat ng instrumento sa kwarto. Iparamdam sa babaeng iyon na hindi siya mag-isang pinagdadaanan iyon. May ritmo sa mga ganitong bagay na tanging ang mga nakagawa na nitong maraming beses ang nakakaalam. Hindi ito automatiko. Hindi ito kailanman automatiko dahil makakaiba ang mga tao. Iba ang hawak ng bawat kamay. Iba ang takot ng bawat hininga. Ngunit may isang emotional muscle na nabubuo sa paglipas ng panahon na nagpapahintulot na maging present ka nang hindi ka nawawala, na nagpapahintulot na humawa ka nang hindi masyadong mahigpit, na nagbibigay daan para sabihin mong, nandito ako sa paraang naniniwala agad. Ang katawan ng ibang tao bago pa man ito maproses ng isip. Si Clara ay may ganoong muscle. Binuo niya iyon sa bawat pasilyo. Sa labas, pinakiusapan ni Patricia si Leonardo na maghintay sa pasilyo standard protocol, palabasin ang kapamilya kapag may emergency intervention. Nakatayo siya doon, nakasandal sa pader sa tapat ng pinto, hawak ang cellphone pro patay ang screen, nakatitik sa saradong pinto gamit ang isang ekspresyon na walang tamang pangalan sa kahit anong wika. Mukha ito ngang isang anak na ngayon lang talaga lubos na naunawaang ang kanyang ina ay mamamatay rin balang araw, hindi bilang konsepto, kundi bilang katotohanan. At may natatanging kalupitan sa puti at tahimik na pasilyong iyon, sa katotohanang nasa labas siya, nakatayo, walang magawa, habang sa loob ay naroon ang isang babaeng tinrato niyang parang hindi nag-exist, at siyang gumagawa ngayon ng mismong bagay na hindi niya alam kung paano gawin, ang manatili. 22 minuto ang lumipas bago lumabas si Dr. Fabian sa kwarto. Humakbang si Leonardo ng 2 beses paharap. Nagiba ang kondisyon niya, sabi ang doktor ng may maingat na objectivity and isang taong pinipili ang bawat salita. Hindi naman life-threatening critical ang sitwasyon sa puntong ito, pero ito ay isang red flag na kailangan nating seryosohin. Ia-adjust namin ang meds at dadagdagan ang monitoring sa mga susunod na oras. Kailangan niya na absolute rest, walang emotional stress, walang mahahabang bisita. Gusto kong pumasok, sabi ni Leonardo. 5 minutes, sagot ni Dr. Fabian. Hindi lalakpas diyan, at walang kahit anong pwedeng mag-agitate sa kanya. Tumango si Leonardo, hinintay na makalayo ang doktor, hinawakan ang doorknob, at huminto dahil nakaawang ang pinto. Hindi sapat para makakita ng maayos, pero sapat para makarinig. Ang boses ni Clara, mababa at tuloy-tuloy, ay dumaan sa awang. Ang tapang ni Opo kanina, alam ni Opo ba yun? At ang boses ni Doña Lourdes, mas mahina, mas buo, natakot ako, anak. Alam ko po, nakita ko, pero nanatili po kayo. Katapangan po yun. Isang pausa. Gusto niyo po bang mag-stay muna ako hanggang sa pumasok si Leonardo? Sige,
Sabi ni Doña Lourdes, simple, walang pag-alinlangan. Sige po, dito lang ako. Binitawan ni Leonardo ang doorknob. Nanatili siyang nakatayo sa pasilyo habang umikot ang mga salitang iyon sa utak niya sa paraang hindi niya kontrolado, hindi ang mga salita ni Clara, yung sa nanay niya. Natakot ako anak. Anak, tinawag ni Doña Lourdes si Clara na por anak, nang may parehong naturalidad, parehong init, parehong pag-ibig nang tawagin siya nito nung 8 years old, siya at nagising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa bangungot na hindi niya may paliwanag. At mayroong isang bagay run hindi selos, hindi eksakto na tumama kay Leonardo na parang salamin na hindi niya hiningi at hindi siya handang harapin. Ilang gabi na bang pinalipas ng nanay niya sa ospital na iyon bago siya dumating? Ilang madaling araw na ba ang tinawid hindi ang anak kundi ang isang babaeng naka-green scrubs na may stethoscope sa lig na nanatili dahil pinili niyang manatili, hindi dahil sa obligasyon sa kontrata, kundi dahil ganitong uri siya nga tao na hindi kayang gawin ang kabaliktaran. Ilang beses na kayang tumingin si Doña Lourdes sa pinto, naghihintay sa kanya at nakita si Clara bilang kapalit. Marahan niyang itinulak ang pinto. Inangat ni Clara ang kanyang nga mata. Naktama ang kanilang tingin. Hindi agad lumabas si Clara. Nahintay ang isang segundo. Tinapos ang pagayos ang unan ni Doña Lourdes gamit ang tumpak at maingat na galaw. May sinabing mahina sa matanda na hindi niya narinig at pagkatapos ay tumayo. Dumaan siya kay Leonardo para lumabas. At noong sandaling iyon, nang lalong mababa sa 1 metro ang pagitan nila, nang mahalo sa hangin ng maliit na kwarto ang amoy ng ospital at ng kapeng sobrang aga niyang ininom, bumulong si Leonardo, halos walang boses. Salamat. Huminto si Clara, hindi lumingon. Nanatiling nakatalikod sa kanya ng 2 segundo na mas mabigat kaysa sa anumang talumpating naihanda sana ni Leonardo. Pagkatapos ay tuluyan siyang lumabas nang walang sagot, hindi dahil sa lamig o kalupitan, kundi dahil ang salamat noong sandaling iyon ay hindi pa sapat. Ang salamat ay ang pinakamadaling barya na gastusin. Wala itong halaga, walang pinapatunayan, at walang binabago sa nangyari sa bangketa sa BGC habang bumubusina ang traffic at nakatingin ang gwardiya at naglakad siyang may backpack sa balikat buo ang dignidad sa labas, pero wasak sa loob. Pumunta siya sa nurses station, umupo, binuksan ang chart ni Doña Lourdes at nagsimulang isulat ang emergency intervention gamit ang kanyang matatak na letra. Si Patricia, ang nursing attendant, 29 years old, nakatali ang buhok, mapanuri ang mata, ay dumating sa likod niya at naglapag ng isang tasang kape ng walang sinasabi. Isang gesture mula sa isang katrabaho na hindi nangangailangan ng eksplanasyon. Tinignan ni Clara ang cup, tinignan si Patricia. Salamat, nagstay ka. Mahinang tanong ni Patricia. Alam ngang lahat dito na nagstay ka. At alam naming lahat kung bakit. Hindi sumagot si Clara, pero may isang bagay sa mukha niya na sa isang mabilis na saglit ay nakpakita ne tunay na bigat ne kanyang dinadala. Hindi iyon pagsisisi sa desisyon niyang manatili. Pagod iyon na lagi kang kailangang maging malakas sa bawat sandali, sa bawat pasilyo, sa harap ng bawat mapanuring mata na hindi ka man lang makaroon ng ligtas na espasyo para lang huminto, na hindi ka pwedeng magsabi nga, hindi ko kaya ngayon, na wala kang opsyon na maging taong nangangailangan ng pag-alaga kaysa maging laging ikaw ang nag-alaga. Tumayo lang si Patricia sa tabi niya ng ilang sandali. Wala na itong idinakdag, hindi na kailangan. Minsan, ang pinakamalaking anyong pag-aalaga ay ang simpleng hindi mo pag-iwan. Kinahapunan, nang patapos na ang duty ni Clara, lumitaw si Renata sa pasilyo taglay ang isang ekspresyong agad na nakilala ni Clara. Bad news, yung bureaucratic type. Walang emosyon, pero may totoong consequence. Kailangan kitang sabihan, sabi ni Renata sa mababang boses na malayo sa ibang pandinig.
dahil sa paglala ng kondisyon ng patient sa 407, require sa protocol natin na i-reclassify ang case. Ibig sabihin nito, may daily supervision mula kay Dr. Fabian at possible involvement ng second specialist. Biglang tatas ang workload mo sa shift mo the next few weeks. Tahimik lang si Clara. Bukod dayan, patuloy ni Renata. Na-informang board of directors tungkol sa inquiry for reassignment na inopen mo. Hindi mula sa akin, hindi ko alam kung kanino, pero naka-record. At kung sakaling may mangyaring masama sa patient in the future, ang history na yan pwede nilang balikan against sa context na ito. Ang ibig sabihin niyan ay dumating ng dahan-dahan at may surgical precision. Kung lumala si Doña Lourdes, kung may mawala sa kontrol, ang katotohanang nag-open, si Clara ng request for reassignment ay pwedeng gamitin para kwestiyonin ang commitment niya sa kaso. Hindi patas, hindi tama, pero pwedeng mangyari. At sa tunay na mundo, ang pwedeng mangyari ay sapat na para sirain ang isang karir na binuo mula sa 8 taon na sakripisyo. Naramdaman ni Clara ang pag-ugang lupa sa ilalim niya. Hindi literal na lupa, yung lupa sa lupang tao na nagiging unstable kapag ang isang solidong bagay ay biglang may lamat na wala naman doon kaninang umaga. May nag-leak na impormasyon sa board. At alam ni Clara nang may kasiguraduhan na hindi na kailangan ng ebidensya kung sino ang nagpunta sa ospital ng sapat na maaga para magkaroon ng akses sa ganoong klase ng administrative data, kung sino ang umakyat sa 4th floor bago pa siya dumating. Kung sino ang nagtangkang gumamit ng impluensya para iresolba ang bagay na hindi nabibili ng pera at nang ni-reject ay nag-iwan ng mabakas na ngayoy banta sa kanyang buong karir. Hindi iyon kalkuladong kasamaan. Alam niya iyon. Ito yung uri ng damage na kayang gawin ng powerful na tao nang hindi nila na-realize. Dahil sobrang sanay silang magalaw ng mga piyesa na nakakalimutan nilang ang mga piyesang ito ay may pangalan, may kwento, may 6 taon na night shift at may lola na nakturo na ang dignidad ay hindi ninenegosyo. Pero nagawa na ang damage at siya ang magdadala nagparusa sa isang desisyong hindi naman sa kanya. Naintindihan ko po, sabi ni Clara kay Renata. Buo ang boses niya kahit mahirap. Kung may kailangan ka, sabi ni Renata, bukas ang pinto ng office ko. Tumango si Clara. Hinintay lumayo si Renata. Nanatiling nakatayo sa pasilyo ng isang saglit ng mag-isa habang dinig ang walang tigil na ingay na ospital. Dinadala ang bagong bigat na nadagdag sa lahat na dala-dala na niya. Tiningnan niya ang saradong pintong 407. Ang daan mula sa kung nasaan siya ngayon hanggang sa kung saan niya kailangang pumunta. At naisip niyang ang manatili ay ang tamang desisyon. Pero ang presyo ng paggawang tama sa mundong ito ay bihirang may discount. Hindi pa tapos ang laban. Nagiba lang ito nganyo. At sa ngayon, nakatayo pa rin siya. Nasa mesa ng coordinator's office ang isang letter nang dumating si Clara kinabukasan. Hindi iyon ordinaryong sobra. Ito yung klaseng letterhead ng management na may logo sa upper left corner at gumagamit ng language na mukhang neutral pero hindi. Language na binuo nga, taong natutong manakit gamit ang protocol vocabulary. Nakaupo si Renata sa kabilang side ng mesa. Walang kape, walang small talk. Papalangat ang mabigat na katahimikan ng taong kailangang magbigay, na bagay na ayaw nilang ibigay. Nagbukas ng internal investigation ang board, sabi ni Renata. Tungkol sa kase sa 407, nakatingin lang si Clara sa papel, hindi niya kinukuha. On what grounds po? Base sa documented history ng tension in between the professional at ang kamag-anak ng pasyente, in combination dun sa inquiry of reassignment na na-record, tumigil si Renata. Hindi ko sinasabing nag-agree ako. Sinasabi ko lang kung anong nakasulat. Tension. Inulit ni Clara ang salita sa isip niya. Lumabas ang salitang ito na may specific na bigat, hindi ng galit, kundi ng pagkakaintindi kung paano nila ito inikot. May taong ginamit ang nangyari sa pasilyo, ang pagkasalubong nila, ang pag-iwas niya, at ang pag-attempt nito na magsalita bilang
ebidensya and isang professional conflict. Kinuha nito ang katotohanan at inikot ng ilang degrees, sapat para baguhin ang mukhang toto nang hindi kinakailangang magsinungaling ng buo. Isa itong eleganteng paninira, yung klaseng gumagana lang kapag ang gumagawa nito ay may mas mataas na kapangyarihan kaysa sa tumatanggap. Ang investigation ay hindi pa automatic na punishment, patuloy ni Renata, pero ibig sabihin nito na habang ongoing siya, hindi ka pwedeng i-reallocate, hindi ka makakahingi ng transfer, at kung may mangyari sa patient, ibabalik lahat yun sa context na ito. Pinoproses ni Clara ang bawat salita gamit ang kalmado ng taong natutong ang pag-react ng masyadong mabilis sa ganitong sitwasyon ay eksaktong inaasahan ng kabilang side. Pwede ko bang makita ang report? Hindi pa. The process has a 4-8 hour window bago i-release sa investigated party ang documents. Understood. Kinuha niya ang papel, binasa, tinupi, at binalik sa mesa. Babalik na ba ako sa trabaho ng normal? Until further notice. Tumayo si Clara. Binutones ang kanyang scrub suit top gamit ang tumpak na mga galaw na lagi niyang ginagawa. Tiningnan si Renata ng may diretsong tingin na hindi nang hihingi ng validation o nagpapakita ng pagsuko. Salamat sa personal na pagsasabi at lumabas siya. Ang pasilyo sa part floor ay nasa karaniwang bilis nito. Mga chart, yabag, mahihinang usapan. Umikot ang ospital taglay ang productive na pagiging walang pakialam ng isang makinang hindi humihinto para sa personal na sakit ng sinuman. Dumiretso si Clara sa nurses station, kinuha ang chart ni Doña Lourdes at tinignan ang mga notes mula sa night shift. Taglay ang atensyon ng taong naghahanap ng kahit na anong variation, kahit na anong sign na kailangan i-adjust. Lumapit si Patricia na may ekspresyong alam na rin ang balita. Nalaman mo na, tanong ni Clara nang hindi lumilingon. Malit lang ang ospital. Sagot ni Patricia nang mahina. I'm sorry. Hindi na kailangan, sagot ni Clara. At totoo iyon, ang awa sa oras na iyon ay magpapalambot lamang sa kung anong kailangang tumigas. Pumunta siya sa kwarto 407. Nakasandal si Doña Lourdes sa mga unan ngang kanyang kama. May nakabukas na libro sa hita na halatang hindi naman niya binabasa. Nakatingin siya sa bintana. Ang liwanang Manila ay medyo kulay abo. Yung tipong umaga sa lungsod kapag mas maagang dumating ang ulap kaysa sa araw at hindi na umalis. Good morning po, Doña Lourdes. Lumingon ang matanda, dumating ang ngiti, pero hindi nakapagpahinga ang kanyang mamata. May isang bagay roon na pamilyar kay Clara. Isang masamang tulok hindi galing sa pisikal na sakit, kundi galing sa mga iniisip na hindi humihinto. Good morning anak. Isang pause. Okay ka lang ba? Nagsimula na si Clara ng routine check gamit ang kanyang usual movements. Opo. Kayo po, kumusta gabi niyo? Mahaba. Sagot ni Doña Lourdes. At pagkatapos, sa kanyang direct at malumanay na paraan, nagstay si Leo hanggang gabi. Nag-usap kami. Hindi iniba ni Clara ang ritmong peknonotes niya. Mabuti po at nagstay siya. May kinwento siya sa akin. Dahan-dahang sabi ng matanda na parabang pinipili pa ang lupaing tatapakan ng bawat hakbang niya. Natinrato ka raw niya ng masama sa labas ng ospital bago ka pa napunta sa akin, na nagsisisi siya at hindi niya alam paano ayusin. Ang katahimikang namutawi sa kwarto ay iba sa mga nakaraang katahimikan. May texture ito, may bigat, parang pader na biglang lumitaw kung saan hindi mo inaasahan. Tinapos ni Clara ang pagnonotis at isinara ang chart. Doña Lourdes, sabi niya ng may totoong pag-ingat. Hindi niyo po kailangang buhatin yan. Hindi niyo po responsibilidad iyan. Alam ko, sagot ng matanda, pero anak ko siya at kilala ko siya kaysa sa pagkakakilala niya sa sarili niya. Tiningnan niya si Clara gamit ang mga matang nakakakita higit sa ipinapakita ng mga tao. Hindi ko hinihiling na patawarin mo siya. Wala akong karapatan sa ganyan. Sinasabi ko lang na wasak ang puso niya sa paraang hindi pa niya mabigyan ng pangalan. Tiningnan lang ni Clara ang babaeng iyon sa loob ng isang sandali. May isang banayad na patibong sa usapang iyon.
Hindi intensyonal, hindi manipulative, kundi totoo. Ang patibong ng isang taong minamahal ng dalawang panig na mayroong gulo. Ang imposibleng posisyon na maging tulay sa pagitan ng dalawang taong may gusot kahit na wala namang humihingi sa kanya ng direkta. Kailangan niyo pong pahinga. Sabi ni Clara sa malumanay na matigas na tono. Dadaan si Dr. Fabian mamaya. At ayoko siyang maging agitated pagdating niya. Tumango si Doña Lourdes, pero inawakan niya ang kamay ni Clara ng isang segundo bago siya makalayo. Kahit anong nangyayari sa labas ng kwartong ito, bulong niya, gusto kong malaman mo na ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin dito sa loob. At hindi ko sinasabi yan dahil sa anak ko, sinasabi ko yan dahil iyan ang totoo. Hinawakan ni Clara ang kamay nito mahigpit at saka lumabas bago pa man may mag-register sa mukha niya. Nasa pasilyo siya. Hindi malapit sa pintong kwarto, kundi mas malayo. Nakasandal sa pader sa tabing ang bintana sa dulong ang pasilyo, kung saan tanaw ang Manila sa ibaba. Ang Maynila sa kalagitnaan ng umaga siksik, maingay, at walang kamalay-malay sa kung ano ang nangyayari sa fourth floor ng St. Jude. Nakasweat ulit si Leonardo pero mas simple kaysa dati. Walang necktie. Ang buhok ay medyo iba, parang taong natulog sa ospital o malapit doon. At may iba sa kanyang posture, ang mga balikat niya ay bahagyang bumaba. Hindi nakayuko pero mas relaxed kumpara sa dating pilit. Napansin ito ni Clara bago pa niya mapigilang mapansin. Naglakad siya papunta sa hagdan. Clara, hindi miss, hindi nurse. Ang pangalan niya, binikas gamit ang boses na nawalan ng layer ng kontrol na laging naroon sa manakaraang pagkikita nila. Huminto siya, hindi agad lumingon. Huminga ng malalim, saka siya lumingon. Nalaman ko yung sa investigation, sabi nito. Diretso ang tingin, walang iwas. Ako ang dahilan nito. Hindi ko si Nadia, pero ako. Kinausap ko yung coordinator niyo, kinausap ko yung administration. Pinakialaman ko yung mabagay na hindi ko dapat pinakialaman. At nang hindi ko sinasadya, nasali ang pangalan mo sa isang prosesong hindi naman dapat in-open. Nanahimik si Clara. Gusto kong ayusin ito, patuloy niya. Pwede ba akong pumunta sa board? Pwede ko bang i-retract lahat ng sinabi kong nanggaling sa pangalan ko? Pwede ko. Tumigil ka, sabi niya. Mababa ang pagkakabikas, pero napatigil siya nito ng buo. Pumunta ka sa coordinator niyo gamit ang pera mo para ma-retain ako sa kaso. Sabi niya gamit ang boses ng isang taong sobrang nag-ingat na hindi maputol ang sinulit ng galit. Nang hindi ito gumana, pumunta ka sa admin at kahit anong sinabi mo dun, nagdulot ito ng investigasyon sa professional conduct ko sa 8 taon kong career. Isang post. At ngayon, gusto mong pumunta ulit doon para ayusin, kamit ang parahong impluensya ang naking sanhi ng problema. Hindi sumagot si Leonardo dahil walang sagot na hindi kukumpirma sa kung anong eksaktong nasabi na niya. Hindi mo ito maayos sa pagpunta doon, patuloy ni Clara, dahil hindi naman yung proseso ang problema. Ang proseso ay sintomas lang. Ang problema, akala mo lahat ay kayang ayusin basta mag-apply ka ng sapat na pressure sa tamang lugar. Minsan gumagana. Pero hindi kapag ang sinira mo ay reputasyon ng ibang tao. Walang shortcut yan. Pumikit si Leonardo ng isang segundo, pakdilat niya, may ibang bagay doon. Hindi ito yung simpleng guilt mula noong isang araw sa pasilyo. Yung guilt na yun ay comfortable pa, pwede pa sa dibdib niya nang hindi humihingi ng marami. Iba ito. Mas mabigat, mas mahirap pangalanan. Ito ang kahihiyang sa wakas ay nahanap ang tamang address nito. Anong pwede kong gawin? Sabi nito. At sa unang pagkakataon mula nung insidente sa kotse, wala itong nakatagong strategiya sa tanong. Tunay ito. Tanong itong taong nasa sahig na at tumigil na sa pagpapanggap na hindi siya nakadapa. Tiningnan lang siya ni Clara ng matagal. Wala, sagot niya. Sa ngayon, absolutong wala. At umalis siya papasok sa hagdan. Mas mabilis na eskalate ang investigation kaysa sa napredict ni Renata.
Bandang hapon, ipinatawag si Clara ang isang miyembrong Board of Directors na nanggagalang Dr. Augusto Miranda, 58 years old, kulayabo ang buhok, ang uri na laking nabuo ang kanyang autoridad hindi sa pagiging makataw, kundi sa pagiging efficient. Nag-usap sila sa isang maliit na meeting room sa second floor, yung kwartong may tiyak na katahimikan ng isang lugar kung saan idinadaan ang mahindi komportableng desisyon. Direkta siya, base sa document na history ng tension in between you and the responsible relative, and considering the delicate clinical moment of the patient, the board is evaluating that a temporary team rearrangement might be more adequate to preserve the therapeutic environment of the patient. Nakinig si Clara sa bawat salita ng may buong atensyon. Temporary rearrangement, pagulit ni Clara. Temporary, pagkukumpirma nito. Habang naka-open ang inquiry. Anong ibig sabihin nun? Kung isasalin mula sa protocol jargon to totoong Pilipino, ito yun kino-consider nilang alisin siya sa kaso ni Doña Lourdes. Hindi bilang formal na parusa, kundi bilang precautionary measure na in real life ay pareho lang din ang pagtatanggal sa kanya ngayon sa oras kung kailan pinaka-fragile si Doña Lourdes mula nung na-confine siya ay pwedeng mag-destabilize sa pasyen sa paraang sinabi na ni Dr. Fabian na clinically risky. At ang posibilidad na iyon alam ni Clara ay hindi basta nilapag sa lamesa ng walang sinasadya. May nakalkula na ang clinical risk ng pagtanggal sa kanya ay pwedeng maging leverage para siya na mismo ang bumitaw bago pa man may formal decision na ang pagmamahal na nabuo niya sa pasyent na iyon ay ang pinaka-effective na paraan para ay control siya. Tiningnan ni Clara si Dr. Augusto Miranda ng mahabang sandali na lumagpas na sa comfortable. Kailan po magkakaroon ng final decision ang board? Tanong niya, 48 hours. Tumayo si Clara at binitones ang kanyang lab coat. I will be available for whatever process you need to conduct. Sabi niya, sa isang kondisyon na iko-consult muna si Dr. Fabian bago ang kahit anong desisyon sa team rearrangement. Ang clinical status ng patient ay hindi kayang i-evaluate ng administrative management. Tumango si Dr. Augusto. Mukha itong hindi inaasahan na ganitong klaseng composure ang ipapakita niya. Lumabas si Clara, bumaba sa hagdan papuntang ground floor, nilampasan ang pwesto ni Manggeri ng hindi humihinto, itinulak ang side door ng ospital at naglakad palabas sa sidewalk. Nasa nakasanayang anyo ang Metro Manila maingay. Walang pakialam, puno ngang taong dadaan na hindi tumitingin sa paligid nila. Nanatiling nakatayo si Clara sa sidewalk ng ilang saglit, suot ang lab coat at ang bigat ng paparating na 48 oras. Ito ay parang butas na kailangan niyang talunin nang hindi niya alam kung may lupa sa kabila. 8 taon ng career, naka-open na investigation, isang patient na tinawag siyang anak, isang lalaking pumuksa ng bahagi niya sa lubnang, 2 minutes of carelessness at nangangailangan ngayon ng 48 hours para maintindihan na ang ibang damage ay hindi ginagamitan ng shortcut. At andito siya ngayon, nakatayo sa isang bangketa sa Maynila, rinig ang ingay ng traffic sa paligid, walang lola na matatawagan, walang ligtas na lugar para ilapag ang pagod niya, walang taong darating at magsasabing, nandito ako, huminga ka ng dahan-dahan. Sa unang pagkakataon sa buong kwentong ito, naramdaman ni Clara Mendoza ang sahig ng totu. Hindi lang metaphorically, kundi totu. At ang tanong na naiwan sa hangin habang umikot ang Maynila sa paligid niya sa karaniwang kawalan nito ng pakialam, ay simple pero impossible at the same time. Hanggang kailan magagawang maging malakas ng isang tao para sa lahat, pero hindi para sa sarili niya? Ang desisyon ni Clara ay hindi nanggaling sa galit. Nanggaling ito sa parehong lugar na pinagmumulan ng lahat ng importante niyang desisyon, ang tahimik na internal space na natutunan niyang pakinggan bago pa maging masyadong maingay ang labas para may marinig siya. Pinalipas niya ang 48 oras na ibinigay ni Dr. Augusto na nagtatrabaho ng normal, complete shift, in order ang mga charts. Ina-assist niya si Doña Lourdes sa parehong pag-alaga na palagi niyang ginagawa, walang labis, walang kulang. Dahil ang labis ay overcompensation,
At ang kulang ay abandonment. Walang ginawa si Clara sa dalawang iyon. Pero salop ang 48 oras, habang umaandar ang ospital sa paligid niya gamit ang usual na productive indifference nito, nakabuong ang desisyon si Clara na hindi pa alam ang kahit sino. Hindi na siya maghihintay pa sa ibababang board para sa kanya. Sa umaga ng 2 Sunday, pumasok siya ng maaga pa sa lahat. Nag-change ng uniform sa walang taong locker room, umakyat ng hagdan, at dumiretso sa opisina ni Renata. Dumating ang koordinator 10 minutes later at nakita si Clara na nakaupo sa tapat niya, may dalang envelope sa kamay at may expression na hindi pakatalo at hindi rin galit kundi malinaw na desisyon. Inisubmit ko po ang voluntary resignation ko sa kaso ng 407, sabi ni Clara, hindi bilang response sa inquiry. Ito po ay sariling desisyon ko na binuo ko bago pa man may bumabang institutional decision. Uminto si Renata sa pinto ng gizang segundo. Clara, kailangan ko pong i-record ito the exact way na ganyan, patuloy ni Clara ng may malumanay na firmness. Naalis ako kasi pinili kong umalis at hindi kasi pinalayas ako. Important ang distinction na yan para sa professional background ko at hindi po ako mag-give up diyan. Pumasok si Renata, sinara ang pinto at dahan-dahang umupo. Are you sure? Yes po, sumagod din si Clara. And I'm also submitting a second document requesting to be transferred to the general ward in the second floor immediately. Kung walang open position, I will formally resign from Street Jude. Ang silence na sumunod ay ang type na clearly hindi na anticipate ni Renata na yung umaga. Binibitawan mo ang isang case na ni Dr. Fabian na ang nagsabing dependent clinically ang pasyente sa presensya mo, sabi ni Renata, hindi in an argumentative way, kundi pag-state of facts ng out loud. I know po, sagot ni Clara. At nagsulat ako ng turnover care letter with all the necessary guidelines para ang papalit na nurse will be able to provide continuity of care without prejudicing the patient. It's inside the envelope. Tiningnan ni Renata ang envelope, tapos tumingin kay Clara. You know this will cost you a lot, right? Mahinang sabi niya. It already did, sagot ni Clara. Ang difference lang po, the cost is my choice now. Kinuha ni Renata ang envelope, binuksan ito, binasa silently, at nung matapos siya, ang expression sa mukha niya ay hindi na ang mukha ng isang admin, kundi mukhang respetong hindi na nangangailangan pang ang protocol. Ipoproseso ko ito today, sabi niya. Tumayo si Clara. Ibinutones ang labkot sa huling pagkakataon sa room na yon. Salamat po at naging fair kayo sa akin from the start. At umalis siya. Pumunta siya sa room 407 inches one final time. Gising si Doña Lourdes, may librong patong sa hita gaya ng dati at mas rested ang mga mata compared the past few days. Nag-take effect ang adjustment ng meds. Mas regular na ang breathing niya. Bumalik ang kulay sa mukha niya sa dahan-dahan at discreet na paraang tanging mga taong nagmamasit ng malapit lang ang mapapansin. Pumasok si Clara dala ang ngiting gaya ang dati, chinek ang vital signs, nagsulat sa chart ng firmang sulat kamay gayang dati, at tumayo lang siya in silence sa tabi ang bed for a moment na medyo iba sa the rest. Hindi sa kilos, kundi sa bigat nito. Naramdaman ito ni Doña Lourdes, inangat ang mata sa libro. Anong meron? Andito ako to say goodbye, sabi ni Clara. Simple, direct. Dahil deserve ni Doña Lourdes ng truth na walang sugarcoating. Nanahimik ang matanda ng isang saglit. Ang mga mata niya, hindi agad nalagyan ng luha. Ni-process niya muna na parabang isa siyang tao na sanay ng makatanggap ng masamang balita ng hindi hinahayaang mawasak siya ng the same day. Aalis ka na sa ospital. Aalis na po ako sa kaso niyo. Sagot ni Clara. May colleague po ako, si Nurse Silvana, taking your care from today on. Excellent po siyang nurse. Magugustuhan niyo siya. Hindi yan ang rason kung bakit ka aalis. Ano? Sabi ni Doña Lourdes. At hindi, yun isang tanong. Tumingin si Clara sa babaeng ito, the white hair, the marked hands, the eyes na nakikita higit sa ano ang pinapakita lang ng tao. Hindi po, tapat na sagot niya. Hindi lang po dahil doon. Sinalubong ng tingin ng matanda sa dignified and silent na paraang tumatanggap na walang the right words to agree to it. Ikaw ang pinakamagandang bagay sa ospital na to, sabing matanda.
Matatag ang boses niya pero medyo may the slightest tremble on its edge. Yung lumalabas kapag may someone na nag-holding ng something na mas better na hindi sabihin na lang. Gusto kong malaman mo yan regardless of anything. Kinuha ni Clara ang kamay niya, the firmness as its mark. Not a sentimental goodbye but a real presence na nagsasabing, tunay po kayo para sakin. Ingat kayo, sabi ni Clara, and please oblige your son to arrive earlier. A small, involuntary laugh escaped the old woman's lips. Yung tipo nung tumatakas kapag a sudden emotion is found in real things out of the way. Lumabas si Clara. Nasa the bedside table ang letter para kay Leonardo. Iniwan ni Clara bago siya pumasok sa kwarto kanina, humiling sa attendant na si Patricia na the letter be put there when she left. Hindi siya wanted to be present when he arrived. Hindi takot sa the encounter, but because some things needed to be read silently, outside the presence of the writer to really hit its truth. Dumating si Leonardo at 9:40, earlier than his past habits. Tahimik lang si Doña Lourdes nung the son entered. Na-realize ni Leonardo right away. Sanay siya the silence na ganun, iniluwal nito mula the past. Anong meron ma? May sulat ka dito, the old lady pointing at the bedside table. Kinuha niya the envelope and saw his name written with the direct and plain letters he learned to recognize by now. Binuksan niya, Leonardo, hindi ko isinulat ito para the intention of explaining myself. Nagsusulat ako, the letters, kasi some things needed to be said clearly before silence distort it more. Trinato mo akong invisible as a person, under a burden of 2 continuous shifts with the life of a person in my hands, na the only person, not my relative to me, totoong nangyari the event. And it doesn't change by moving forward, pero hindi ako umalis for the mistake sa the car. Umalis ako for the aftermath, the investigation, the administrative process na pinapakita ng patuloy, the truth that power solves what power broke in pieces. At ayoko ang the working environment na panggalan ko ang the piece in a chess game, hindi ko naman the nilalaro. Sobra ang mama ninyo, the extraordinary woman. Privilege po para to care for her from the start. Gagaling siya. The difference with me or without. Not because of me kundi by herself, finding the strength not many could recognize, looking at the wrong places. Wala ang anger with you. Kansada ako. The fatigue over specific invisibilities, the one na hindi out of being bad to someone, but of carelessly living your lives, completely not required the presence of another existence but you. You have time to change the mistake, pero hindi the change if I witness it. I changed not because of someone watching, kundi dahil the change required a decision of change. Clara, dalawang beses na the binasa ni Leonardo. At second count, he was standing at the paper in his hand for a while that Doña Lourdes not bothered, counting as she known na for 67 years in time. In moments like these, it doesn't measure its passing the ticking of a clock. Umalis siya. Sinabi niya, hindi yan isang tanong. Sabi ngina, the old lady replied back. The silence. Nah, the room fell right now of different ones. The other silences is one with particular textures that cannot unbreak. The broken and crossed at the point, the regret changes something and arrived the point which actions needed. Itinupi ni Leonardo the letter with carefully with putting inside in his suit, inner pocket hindi, at the pocket, the closest at the chest of the heart. The action the mother, Doña Lourdes, has not seen since 12 years of age back then, as a child. Umupo at the sidebed, the bed nang the mother's bed, not sa visitor's chair, the sidebed itself at the side na anak niya at someone not merely pretending they were passing by. Ma, sabi niya, iba na the tunog nang the voice. He carried all these controlling actions out the previous time. Umalis the papa ing 8 ako walang explanasyon. The decision he made without turning and ang naisip ko since na no 8-year-old was dependent, so that vulnerable the situation to be weak, the depend. Binuo kong everything out there, and the reality the same ang control sa panggangalaga sa mga bagay. Ini pauses, lengthier pause. Na, the treating a tired person at the end of the day, thinking it's the inconvenient issue of mine, the fatigue, that person is taking the full brunt of world for someone out there not caring applause. Ganun ang klaseng babay siya, Doña Lourdes gently replied. Alam kong that na. He responded back today, alam ko.
The ina placed a holding hand to his hand, wala ang pagsasalita as the moment nothing added was enough better gesture than action, the best answer. Nakaupo ang inang at the magina, for times inside the hospital ward, the Metro Manila, out the window is noisy, their silenced minds have finally paused to turn back, avoiding turning away the true self. Sa the late afternoon, ang parehong that day, dumating the Leonardo in second floor ang Street Jude. He is not there para hanapin the Clara, the second floor, as aware of the particularities. Nagpunta, the Leonardo, the office ni Dr. Augusto Miranda. Pumasok directly without taking a booked, the hour of meeting, similar with the time he entered Renata the same office weeks past noon. In this time the angle his body stance was distinct in different ways from before. Gusto kong magretract the formal of complaints at issue. The statements I have requested that was the basis for conducting the administrative inquiry towards the Clara Mendoza, the nurse na of inquiry of concern the situation. Nakatayong straight inside Hindi, taking the seating at all. And also wanted to place sa recording on records the decision niya. The Clara's out of the care, the decision exclusively of herself, unbefore institutional administration out the formal statements made, the nothing there, of the conflict investigation of professionality that I investigated. Dr. Augusto fixed straight, the director observing inside, na holding moments in observation. Naintindihan mong, the conclusion ends right with informalities that ending in no resolution proper in these procedures. Formal in this instances na. Opo, the Leonardo straightly nodded right out immediately inside na. At I understand too clearly at naintindihan, the point on before causing problems now, trying out and putting up the wrongs fixed right back now. The director slowly nodded up inside, directly placing a noting of recording that process. Within the 24 window, it closed fully inside. The Leonardo walking salabas Hindi taking a thoughts, if the Clara to be known that all inside sahuli of situations between out there na to changes taking over. Gumawa ang, the acts the correctly, and because of the not looking to take the reward of observation looking taking, the action first ever without self's back in longer time inside, instances right that inside. Nalaman ni Clara, on the institutional email niya, on bukas, in an ordinary looking format inquiry, closing conclusions of resolution out the process, not adding names from the specific reporting parties, no specifics provided. Inside. Nanahimik ang the screen tinitingnan from, in a moments from shutting computers inside of the monitor, tapos back towards out to work, because there were works needed inside ang second floor, na ang may kailangan, to end process with, the injust, that the erased na ang things unbefore taken out all, na proved the actions on someone, final learning ang differing distinction on responsibility inside the point in out from out of out that from the out. Isa, the step over out there was the taking step of actions. See the Clara Mendoza in the 34 aged unbefore, from naang 8 years for ICU in the continuous dignity on integrity of actions, learned fully than anyone out that some other tales na needed, ang out to beyond some proper one gesture ang. Out inside, finding out, at before arriving points the intended out place at destination. Ang the oras on time tel kung na at ending, if out the beginning, if outside to begin sa out. Ang nurse from na Silvana is really competently taking action of the things to consider that Patricia indicated at, to consider sa quick interactions onto in beyond, out of talking the hallway instances na carrying heavier out at weight. Considerations than that simple talk. The patient, the Doña Lourdes, getting true attentions, the true care it, getting all exactly that, considering exactly all that matters, sa end the matter, taking inside the all this time sa the second floor, considering this. The Clara looking out times and beyond of times to not passing in, out na thoughts away at out sa to fourth floor na, without the giving out the excuses for out passing thoughts, taking out back of there at beyond. Ang working second floor differs the working completely out, the differing nasa at rhythm, to different the pace beyond instances, to instances less instances, prolonged to beyond cases, the caring to that, taking out sa Doña Lourdes, the different sa other instances. The true is na in requiring instances, requiring an adaptations at completely busy, on occupying enough space, finding the place on stopping sana, from staying sa to inside ang mind thoughts, out inside in staying instances.
The calls finding an arrival beyond 3 at the next day, unnumbered, unrecognized to recognize unknown instances, call numbers beyond taking. Disha ugaling sa taking out instances call the, during shifting work, na may uninstincts there, an unrational explanation, in an instance at pag click on accepting the answers, the SR, receiving button nangang, call out taking, Clara, of the Doña Lourdes, sa voice the recognize na, prior, the knowing naming of calls of instances, beyond prior, sa textures at carefully phrasing, sa ang instances like holding, easily breaking something, taking instances careless, the carelessly breaking down objects inside. Doña Lourdes, sanya sa taking sa that na may in boses out there holding uncontrollable that, to the slightly in a moment out the point, out not that. Humingi ako number, the hospita out sa, records the numbers nila to in asking if no mind out to instances, if it is okay taking to call in. Hindi naman po the okay out the mind instances na discharge out to the house taking at na here inside. Gusto out na knowing the facts of these sa in beyond out instances. Pumikit the Clara from points inside out the half second beyond point half out. Ang out the point the mabuti good out the instances, in true the truly phrase na sinabi unspoken these sa, few pasa the days inside nasa, missing of the presence out na of yours beyond the making, sa old lady states clearly missing instances, na walang out drama on phrasing situations inside the pointing out in moments. Sinabi in words these in out, not from making out guilts na ang in outside instances na beyond na, instances pointing out real pointing facts, making out true difference out on these, in pointing true real outside out unrecorded papers. Making inside instances out ang facts, the beyond out the point beyond, Clara unanswered, beyond quickness inside these moments in these situations, now without beyond instances of pressures at making outside, expressions of out na sa, points out na, at point looking into sa cracks, pointing out into coming. Point the instances at pressures inside beyond inside. Moment point ut at point. Salamat po for calling out and pointing sa that of these situations. Isang beyond the matters, ang mayron at this of other situations. The instances this points out, ang instances these instances point the pointing out. And at beyond the matters, sa situations, making the lightly at ang point, in covering delicately cottons prior presenting this, these instances in handing the points, na pointing out. Gusto ka na Leonardo point to makita, the unbefore in na. At the knowing points of these, the fact the calling of this, these points, calling the calling, at the pointing the moments, these points instances sa. Ang gunit na sa 38 pointing to years ang, the points pointing of an outside points, point instances outside uncalled pushes that no one asked for outside point in asking out, asking for, nanahimik, the Clara, the points of these inside out points the unbefore instances, sa, points of answers, inside instances outside, inside situations, now without, nagbago, the shaang of the points of unbefore, sa unbefore these, points na, of the points, these situations, continued na Doña Lourdes points, ang out points, pointing these out points outside of situations inside, outside points out on sa outside. Hindi kon pushing the facts na maniwala unbefore from me of points of na. Pero in giving out chance on the points, these facts, the giving instances unseeing na with pointing na, at eyes, the eyes inside of na, points of these inside, situations of your seeing points inside, of out on seeing instances, these at points of looking inside of your true looking pointing sa, the points na sa. Ano man of the decisions that sa making on points of that sa decisions inside, always point on instances, points on points making, always instances pointing yours, beyond outside your decisions. Ang the silence between the calls. The points outside points on points, making different silences situations at points, now pointing previously, points outside these outside, now points on these, sa, at points. No, the pointing unbefore at these, no weights on deciding situations making impossible the pressures, the impossible point inside situations point inside, space on pointing these space on giving out points out situations, na situations, these giving out situations,
giving unshaped points out sa, unshaped giving on these sa, the given shapes out these shapes. Pagisipan, the discopo, giving out pointing this points at situations on these sa points, the points. The clara point answer inside of instances beyond these on sana, these na on instances on points on inside points on points sa, these na the sa points of the point. Sapat sa asking for giving out sa on point. Doña Lourdes. The answering at na, giving the points, na, in points na, the point on sa, the point giving at instances beyond situations in light, pointing at point on points out, on pointing outside, instances in the morning, out giving, sa inside, sa beyond pointing window, sun out points of the, giving na the point inside on situations. Self-correction on generation. My Filipino generation devolved into a nonsensical mix of English and broken Tagalog because of an attempt to map a literal translation sequence that lost track of sentence structure. I must start over with a clean, culturally appropriate Filipino adaptation of the remaining text without getting lost in verbatim word salad. Let me resume from when Clara finds out about the investigation being closed and continue purely in coherent, natural Tagalog. Restarting from the moment Clara learns the investigation is closed, kinabukasan, nalaman ni Clara mula sa kanyang institutional email na isinara na ang investigasyon. Walang nakalagay na formal na konklusyon, walang pangalan ng nag-request, walang karagdagang paliwanag. Nakatitig siya sa screen ng mahabang sandali, sa kaniya isinara ang computer at nagpatuloy sa pagtatrabaho dahil nagpapatuloy ang buhay. Dahil ang second floor ay may pasyenteng nangangailangan sa kanya at dahil ang pagpapasara ng isang hindi patas na investigasyon ay hindi binubura ang sakit na nangyari na. Ang ibig sabihin lang nito ay, sa wakas, may isang taong natutunan ang pinakaiba ang kapangyarihan at responsibilidad. Isang maliit na hakbang iyon, hindi sapat, pero panimula. At masalamito ni Clara Mendoza, 34 taong gulang, may 8 taon sa iseu, at may buo pa ring dignidad kaysa sa kahit kanino na may mga kwentong nangangailangan ng higit pa sa isang tamang galaw para makarating sa kung saan sila dapat mapunta. Panahon ang makakapagsabi kung ito ba ay simula o katapusan. Sa ngayon, isa itong hakbang na nanggaling sa kabilang panik. Magaling na nurse si Silvana. Alam ito ni Clara dahil naikwento na ito ni Patricia sa pasilyo ng second floor, isa sa mamaikling usapan sa pagitan ng mga shifts na nagdadala ng mas maraming mensahe kaysa sa inaasahan. Maasahan si Silvana, mahap at makaling sa trabaho, inaalagaan ng maayos si Doña Lourdes. At iyon ang pinakamahalaga. Paulit-ulit itong sinasabi ni Clara sa sarili niya sa mga oras na masyadong tahimik ang pasilyo ng second floor at walang pasabing bumabalik ang isip niya sa fourth floor. Iba ang trabaho sa second floor. Mas mabilis ang ritmo, mas iba-iba ang kaso, at mas kaunti ang oras para sa uringang mahaba at malalim na atensyon na nabuo niya kay Doña Lourdes. Maganda rin naman ang gawaing ito sa sarili nitong paraan. Nangangailangan ito ng adjustment na naging sapat para panatilihin siyang abala at huwag masyadong mag-isip. Pero may mga sandaling hindi pa rin niya naiwasan. Laging may mga sandaling hindi maiwasan. Hindi naktangkang makipag-ugnayan si Leonardo. Hindi ito sumulpot sa second floor. Hindi ito nagpadala ng mensahe. Hindi nga niya alam kung nasa lalaki ba ang numero niya. At halatang hindi rin nito sinubukang alamin. Ang balitang pagpapasarang investigasyon ay dumating sa email na tuyo at formal. Walang pangalan, walang personal na note. Naintindihan ni Clara ang naging desisyon nito. Ginawa nito ang tama nang hindi ginagamit ito bilang paraan para magyabang, nang hindi nakpapakita agad at naghihintay ng pabuya. Gumawa ito nga aksyon, lumayo, at pinanatiling buo ang espasyo niya. Kakaiba ito. Ito ang unang beses na may ginawa itong totoong kakaiba simula nung makita sila sa sasakyan. Hindi iyon ginawang pag-asa ni Clara. Ginawa niya itong isang panibagong impormasyon tungkol sa isang lalaking kinikilala pa lang niya. Hindi gamit ang puso,
kundi gamit ang bahagi niya na nahubog sa 8 taon sa ECU, na ipinapakita ng mga tao kung sino talaga sila, hindi sa kung anong sinasabi nila, kundi sa kung anong ginagawa nila kapag walang nakatingin. Na-discharge si Doña Lourdes isang Martes ng umaga. Hindi alam ni Clara ang mismong araw na ito. Nalaman lang niya ito mula sa internal system ng ospital nang mag-update ang patient panel sa pagsisimula ng kanyang shift. Nakita niyang available na ulit ang kwarto 407. Dating pasyente, Lourdes Alcantara. Status, discharged. Pinagmasdan niya ang linyang iyon sa screen ng isang saglit, huminga ng malalim at bumalik sa trabaho. Dumating ang tawag 3 araw makalipas. Unregistered number. Hindi niya kinaugaliang sumagot ng tawag mula sa hindi kilalang numero habang nakaduty. Pero mayroong isang instinct na walang lohikal na paliwanag ang nagtulak sa kanyang pindutin ang answer. Clara, boses iyon ni Doña Lourdes. Nakilala agad niya ito bago pa man sabihin ang pangalan. Nakilala niya ang pagkabikas nito, ang tiempo, at ang partikular na paraan kung paano nito inilalapat ang bawat salita ng may pag-iingat, na para bang mga babasaging bagay ang mga salita kung pabayang bibikasin. Doña Lourdes, sabi niya, at may bahagyang pagiba sa boses niya na hindi niya ganap na nakontrol. Hiningi ko ang number mo sa ospital, sabing matanda sa kanyang direkta at malumanay na tono. Sana hindi ka magalit. Hindi po ako galit. Na-discharge na ako. Nasa bahay na ako. Isang katahimikan. Gusto ko lang malaman mo. Pumikit si Clara ng isang saglit. Mabuti po kung ganon, sabi niya, at iyon ang pinakatotong lumabas sa bibig niya sa loob ng ilang araw. Hinahanap-hanap kita, sabi ni Doña Lourdes. Simple, walang halong drama. Hindi ko sinasabi, yan para makonsensya ka. Sinasabi ko yan dahil deserve mong malaman na nakagawa kang totoong pagbabago. Yung klaseng pagbabago na hindi nakasulat sa anumang chart. Hindi agad sumagot si Clara. May presyon sa likod ng kanyang mata. Isang presyong matagal na niyang kilala. Ang presyon ng maemosyong matagal ng naipon na naghahanap ng pwedeng labasan. Salamat po sa pagtawag, nagawa niyang sabihin. May isa pa, sabi ni Doña Lourdes. At may ibang tono doon, isang maingat na kagaanan na parang binabalot sa bulak ang isang masalang paksa. Gusto kang makita ni Leonardo. Hindi niya hiningi sa akin na sabihin ito sa iyo. Hindi niya alam na tumawag ako. Pero 38 taon na akong ina at natutunan ko na minsan kailangan natin ng tulak na hindi naman natin hiningi. Nanahimik si Clara. Nagbago na siya, patuloy na matanda. Hindi ko hinihingi sa iyo na maniwala ka lang sa salita ko. Hinihingi ko na bigyan mong pagkakataon ang sarili mong makita iyon gamit ang sarili mong mamata. Kung ano man ang gawin mo matapos iyon ay nasa sa iyo na. Gaya ang lagi mong ginagawa. Ang katahimikang sumunod ay hindi katulad nga naunang katahimikan sa kwentong ito. Walang tensyon, walang bigat ng isang imposibleng desisyon, kundi may isang bukas na espasyo kung saan ang isang bagay na wala pang hugis ay pwedeng mabuo. Pag-isipan ko po, sabi ni Clara. Yun lang naman ang hinihiling ko, sagot ni Doña Lourdes. At may ngiti sa kanyang boses, kasing linaw ng liwanag na pumapasok sa bintana sa bukang liwayway. Pinag-isipan niya ito ng 2 araw, hindi sa paraang nababalisa, hindi siya nagpupuyat, hindi nire-replay ang mga usapan, hindi gumawa ng senaryo sa isip. Pinag-isipan niya ito gaya ng pag-isip niya sa mga importanteng desisyon. Hinayaan niyang umiral ang tanong sa loob niya nang hindi piliting humingi ng sagot at hinintay ang sagot na manggaling sa tamang lugar. At dumating ito sa isang karaniwang umaga. Habang bumababa siya nga, hagdan ng ospital pagkatapos ng duty at ang araw sa Maynila, ay tumatagos sa bintana ng 3rd floor sa isang partikular na paraan kung saan ang lungsod ay kulay ginto, mainit, at ganap na walang kamalay-malay na may mga taong nasa kalagitnaan ng isang mahalagang bagay. Huminto siya sa 2 baitang at nalaman na niya ang sagot. Sinag Coffee, iyon ang pangalan ng cafe na 2 kanto lang ang layo sa St. Jude.
Ang klaseng maliit na lugar na matatakpuan sa mga siwangang malaking lungsod, may 4 na mesa, amoy kahoy at bagong timplang kape, walang malakas na musika, walang pagmamadali. Si Clara ang unang dumating, umorder ng kape at naupo paharap sa pinto. Siya ang pumili ng lugar, siya ang naktakda ng oras at siya ang naunang dumating. Hindi dahil nag-apura, kundi dahil gusto niyang siya ang naka-establish sa espasyo bago pa man dumating ang lalaki. Isang maliit ngunit direktang desisyon. Dumating si Leonardo makalipas ang 3 minuto. Walang suit, naka-dark pants, simpleng polo, at hindi masyadong kontrolado ang buhok kumpara sa mga nakaraang araw. May iba sa kanyang postura, hindi baksak ang balikat, hindi iniwas ang tingin, kundi may pagkabukas sa paraan niya ng paggalaw na iba sa lahat ng nakita niya dito. Nakita siya ni Leonardo. Huminto ng isang saglit, naglakad patungo sa mesa at umupo sa tapat niya. Hindi ito nagsimula sa pahinging ng dispensa, hindi nagumpisa sa inensayong speech. Nagsimula siya sa kaysa isang bagay na natitira kapag lahat ay nasabi o nagawa o nasubukan at pumalya na. Salamat at pumunta ka. Hinawakan ni Clara ang kape gamit ang 2 kamay. Tiningnan niya ang lalaki gamit ang direktang tingin na pamilyar na dito. Tingin na hindi humihingi, hindi rin nag-offer, nagsusuri lang ng may katapatan. Pumunta ako kasi gusto ko, sabi ni Clara. Hindi dahil may kumumbinsi sa akin. Alam ko, sagot niya. Sinabing nga nanay ko na tumawag siya sa'yo, ang nanay mo. Pagtatama ni Clara ng may bahit ng dry humor na bago sa pagitan nilang dalawa. Bahagyang tumawa si Leonardo ng hindi sinasadya, yung klaseng tawang tumatakas kapag may aspeto ang pagiging tao na bigla na lang lumitaw sa gitna ng tensyon. At pagkatapos, nagseryoso ulit siya. Buong buhay ko, inisip kong ang makontrol ang lahat ay katumbas ngang pag-aalaga sa lahat, sabi niya. Umalis ang tatay ko nung 8 years old ako nang walang paliwanag at nagdesisyon ako sa edad na iyon na hindi ako magdedepende kahit kanino dahil ang pagdedepende ay pagiging mahina, isang katahimikan. Dun ko binuo ang buong buhay ko at gumana iyon. Hanggang sa araw na natakot akong mawala ang nanay ko at nakakita akong isang pagod na babae sa kotse ko at tinrato ko siya na parang ang pagod niya ay abala ko. Nakinig si Clara at hindi sumabat. Hindi ko to sinasabi para bigyan ng rason o i-justify ang sarili ko. Pagpapatuloy ni Leonardo, walang justification yon. Sinasabi ko to kasi nung isinulat mo sa sulat na ginamit ko ang power para ayusin ang sinira ng power. Tama ka. At kailangan kong mas mahabang oras kaysa sa dapat para maintindihan yon ng tutu. Lumalampas ang init ng kape sa mga kamay ni Clara. Anong ginawa mo sa board of directors? Tanong niya makalipas ang isang sandali. Withdraw ko yung mga reports. Pinasara yung investigation. Yun ang pinakamaliit na pwede kong gawin. Mabilis niyang sagot. Tama, paksang-ayon ni Clara. At ginawa mo yon nang hindi umaasa na malalaman ko. Hindi sumagot ang lalaki dahil walang idagdag na hindi magpapaliit sa ginawa niya. Tiningnan ni Clara ang tasa, tapos ay sa lalaki. Hindi ko alam kung ano to, sabi niya gamit ang prangka at tapat na boses na tatak niya. Hindi ko alam kung simula ba tong isang bagay o closing lang sa isang kwentong pangit ang simula at hindi ako magpapanggap na alam ko. Hindi ko rin alam, sagot ni Leonardo. May tiyak na ginhawa sa pag-amin na iyon. Ang ginhawa ng 2 taong matanda na tumigil ng magpanggap na may sagot sa lahat ng bagay na wala naman talaga. Ang alam ko lang, patuloy ni Clara, nandito ako ngayon at mas higit na ito kaysa sa inaasahan kung gagawin ko ilang linggo na ang nakalipas. Tinitigan siya ni Leonardo ng mahabang sandali. Ang babaeng bumaba mula sa kotse niya ng may backpack sa balikat at may buong dignidad na nanatili sa ospital nuang itinutulak siya ng lahat ng bagay na umalis na naksulat ng sulat na hindi nang hingi ng kahit ano pero nag-iwan ng lahat na pumunta sa maliit na cafe sa Maynila hindi dahil kinumbinsi kundi dahil gusto niya.
Pwede ba akong magtanong ng isang bagay? Sabi niya. Pwede. Yung mansa ng kape sa uniforme mo, sabi niya, at may isang bagay sa boses nito na parang hirap itong ipagpatuloy ang sinasabi. Nung gabing iyon sa sasakyan, nakita ko yun at naisip ko. Huminto siya, huminga. Naisip ko yung isang bagay na ikinahihiya ko ng sobra. At kailangan kong malaman mo na alam ko na ngayon kung anong ibig sabihin ng mansang yon. Tinitigan siya ni Clara. Anong ibig sabihin nun? Tanong niya. Hindi iyon test. It was genuine. Na nagtatrabaho ka habang natutulog ako, sabi nito. Nagumugol kang maraming oras na nakatayo, nag-aalaga ng mga taong hindi mo kaano-ano kapalit, ang sweldong hindi makatarungan para sa trabaho, salup ngang sistemang bihirang magsabingang salamat, isang katahimikan. At nang sa wakas ay makapagpahinga ka na sana, pumasok ka sa maling sasakyan kasi sobrang pagod ka na para mapansin at tinrato kita na parang ikaw ang problema. Ang katahimikang sumunod ay ang pinakamalinis sa buong kwentong ito. Walang tensyon, walang bigat ang hinihintay na desisyon. Wala itong iba kundi ang 2 taong nakaupo sa isang maliit na mesa sa Maynila, ang lumalamig na kape sa kanilang pagitan, na nasa eksaktong posisyon kung saan dapat nagsisimula ang makwento. Tiningnan siya ni Clara ng matagal at may ginawa na walang sinuman sa kanila ang nakplano. Itinulak niya ang tasang kape papunta sa gitnang mesa, isang maliit, halos hindi mapansing galaw. Order ka pang isa para sakin. Hindi ito tuwirang pagpapatawad. Hindi ito isang romantic announcement. Hindi ito resolution na nakatali sa isang magandang ribbon. Isang tasa lang ito ngang kape. Isang magstay muna tayo. At para sa isang taong natutong basahin ang hindi sinasabi ng mga tao, sapat na ito. Tinawag ni Leonardo ang waiter. At sa unang pagkakataon mula nung gabing iyon sa kalsadang BGC, may namo sa kanilang dalawa na hindi guilt, hindi distansya, hindi tensyon ngang 2 taong hindi alam kung masasaktan ba sila. Ito ay panahon. Totu at tunay na panahon. Walang pag-apura. Ang uringang panahong lumilitaw lang kapag may 2 taong tumigil ng umiwas at nagdesisyong harapin ng walang kasiguraduhan kung ano ang naghihintay sa kabilangang katahimikan. Sa labas, patuloy ang pagiging maingay, makapal, at walang pakialam ng Metro Manila gayang lagi nito. Ngunit sa maliit na mesa na amoy kape at kahoy, kung saan ang sikat ng araw sa umaga ay pumapasok sa bintana, may isang bagay na sa wakas ay nahanap ang lugar na dapat nitong kalagyan. Hindi perpekto, hindi nang walang kapalit, pero toto, at ang toto, natutunan na ni Clara Mendoza sa bawat pasilyo ng ospital na napagtrabahuan niya, ay laging sapat para magsimulang muli. Ilang linggo makalipas sa araw na naglakad si Doña Lourdes sa altar bilang Dama de Honor ng sarili niyang anak, suot ang isang ivory na damit, taglay ang giting nagpapaliwanag. Nege paligid huminto, siya sa tabi ni Clara ng isang saglit bago siya lumakad. Walang sinabi ang matanda. Hinawakan niya lang ng mahigpit ang kamay nitong isang beses, kaparehong lagi niyang ginagawa sa loob ng kwarto 407, na parang taong kumakapit sa sarili nitong buhay.